Dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito. Pagsikapan mong mapangasawa si Ate Ting. Na, kuya. Huwag kang mag-alala sa amin. Kung sakali, kung sa tingin ni Ate Ting, kulang ang 100,000 regalo, mag-iisip kami ni Kuya Air para makahanap ng paraan para sa iyo. Ang bunso kong kapatid na si Gao Sheng, nagtapos sa University of Siyam-na-85 ng kursong batas. Ang nakababatang kapatid na si Gao Xiaohui, kasalukuyang nag-aaral sa isang artistic institution na may 211. At ako naman, ay isang eksperto sa kriminal na investigasyon. Pumasok sa isang trabaho na may sahod na 8,000. Bilang isang opisyal ng transportasyon at seguridad, kalahating sahod ay kailangan pang ibayad sa renta, at kailangan pang alagaan ang mga kapatid. Ngayon, kasama ang girlfriend na matagal ng karelasyon, natatalakay ng kasal, ngunit hindi pa rin ito natutuloy. Kuya, nais ko sanang batiin ka ng magandang date. Umalis na kami ni Xiaohui. CJ, Tara. Kaya mo yan. Medyo materialista ang girlfriend ko. Baka, huwag kayong mabigo. Sa mataas na antas na restaurant. Sinusuri ang propesyon ng host, tagapagpatupad, ikonekta ang sistema ng impormasyon. Dumating ka ngayon sa restaurant ng Kaiseki. Upang makakuha ng impormasyon, ng punong chef ng tindahan, gumagamit ng kontaminadong seafood ng lihim. Pagkatapos kumain, magdudulot ito ng pagkatae sa mga kumakain. Ngayon, nakipag-usap ka kay kasintahan mong si Liu Yating. Nakalap ng impormasyon, matagumpay nang nakapasok si Liu Yating sa nangungunang kumpanya sa Donghai City. Unang hakbang sa tagumpay, nais niyang pumatay sa kasalukuyang asawa. Ito. Kung totoo ang sitwasyong ito, para sa akin, napakalaki nitong pakinabang. Kaya kong baguhin ang kasalukuyang mahirap kong kalagayan at tadhana. At ito na nga, dumating na nga ito. Tama lang para masubukan ko. Gauzy, maghiwalay na tayo. Mukhang totoo ang sistema ng impormasyon. Talagang nandito para makipaghiwalay. E di wala tayong dapat ikabahala, batay sa araw-araw na impormasyon. Kakayahan mula sa nakaraang buhay. Kaya nitong baguhin ang kapalaran, matutulungan ko pa ang mga nakababatang kapatid ko. At makakatayo pa ako dito sa Donghai City. Para makatatag, maging isang taong may mataas na katayuan. Tingnan mo ang bag ko, di ba? 12,000. Yun ang halaga ng dowry na ibinigay mo. Higit pa sa akin na naghahanap sa kanya, ang nagbigay sa akin ng bag. Para sa pagkain natin ngayon. Ituring mo na lang na ito ang huling pagkain natin. Mukhang, nataas ang tingin ko sa atin. Naabot ko ang maling akala. Damdamin, hindi ito ang dahilan para gamitin mo ako ng walang kapalit. Liu Yating, kung tama ang hula ko. Naghiwalay tayo. Ang pangunahing dahilan ay, pumasok ka sa trabaho, sa nangungunang kumpanya ng Donghai City. Paano mo nalaman? Ang taas ng iyong pride, babaeng mapili. Kung hindi ka pumasok sa isang nangungunang kumpanya, paano ka makakapag-angat at agad na iiwan ang kasalukuyan? Dahil nahulaan mo na. Sasabihin ko na lang ng diretsyo. Ikaw at ako. Talagang hindi tayo galing sa parehong mundo. Tama, ako ay pumasok na sa trabaho. Sa nangungunang kumpanya ng Donghai City, ang proyekto na aking pinangangasiwaan ay nakikipagtulungan sa mga ahensya ng pamamahala ng pondo. Ang hinaharap ay maliwanag. At ikaw, Gauzy, palaging magiging isa. Walang kwentang opisyal ang seguridad sa trapiko. Kaya, hintayin natin at tingnan. Magandang sabihin ang hintayin at tingnan. Dapat may ganitong ambisyon ang mga lalaki. Kuya, sinasabihan ka ng girlfriend mo na kulang ang iyong dote. Ayaw ko ng bride price. Kung hindi, magpakasal na tayo. Kinukutsan ng girlfriend mo na kulang ang bride price mo. Ayaw ko ng bride price. Kung hindi, magpakasal na tayo. Sige, Gauzy. Akala ko wala kang ginagawang masama sa akin. Pero sa labas ay may ibang babae ka na. Kung pag-uusapan ang katawan, hitsura at personalidad, lahat ng aspeto ay nalampasan ako ng babaeng ito. Isang maliit na opisyal ng trapiko si Gauzy. Paano siya nakakasama ng ganitong kagandahang babae? Liu Yating, naghiwalay na kami. Anong masama sa paghahanap ng girlfriend? Mali ka. Hindi girlfriend. Siyempre, fayan ko siya, okay. Asawa. Nasa tapat ng restaurant ang civil registry. Tayo, pumunta na sa pagkuha ng lisensya, okay ba? Sino ba talaga ang dalagang ito? Gusto na niyang kumuha ng kasal na lisensya sa akin. Kahit na maganda siya, napaka-sexy at kaakit-akit. Pero masyado bang mabilis ang lahat? Tara na, mahal. Magpakasal tayo, okay ba? Pupunta ba tayo? Hindi pwede. Hindi kayo pwedeng umalis. Oh, alam ko na. Siya ay isang aktor na inupahan mo. Tama ba? Siya ang aktres na hinanap mo. Tama ba? Hindi siya aktres.
Siya ang aking fiance. Siya ang fiance. Ako at ang aking asawa. Ito ay pag-ibig sa unang tingin. Dalawang puso nagmamahalan. Tungkol sa atin. Hindi ka dapat makialam dito. Mga halimaw at masasamang espiritu. Ako. Ako ay isang halimaw. Sige lang. Ang ganda talaga. Pero kailangan kong sabihin sa iyo. Ang ex-boyfriend ko, si Gauzy. Walang pera. Walang bahay. Ang sahod niya isang buwan ay 8,000. At may 2 pasanin. Na kapatid na kailangang alagaan. Kailangan mong pag-isipan ng mabuti. Ayos lang. Hindi ko pinapahalagahan yan. Basta gwapo lang. Ako, kain ako ng itsura. Maliban sa itsura, may kakayahan din akong mag-imbestiga. Sa pamamagitan ng araw-araw na impormasyon, mabilis mong mababago ang takbo ng iyong kapalaran. CJ, huwag kang magsisisi. Asawa, yung mga nakakaabala ngayon ay umalis na. Tayo, magpakasal na tayo, okay? Sandali lang, may kailangan pa akong ayusin. Anong kailangan? Yung pagkain dito, galing sa ibang bansa, dumi at hindi malinis na seafood. Kayo pong restaurant. Gumamit kayo ng hindi malinis na seafood. Gusto kong mag-claim ng refund sa pagkain. Ginoo Gao, may reklamo po kayo sa aming pagkain. Oh, may reklamo kayo sa serbisyo ng aming restaurant. Oh, hindi kayo nasiyahan sa amin. Nagpapanggap kayong bobo. Sabi ko lang kanina, ang inyong restaurant ay gumagamit ng maruming seafood. Ginoong Gao, nagtatawa ka ba? Simula nang may maruming seafood, lahat ng seafood sa aming restaurant ay mahigpit na kontrolado ang kalidad ng pag-import. Hindi namin papayagan ang mga customer na kumain ng maruming seafood. Hindi ka pa rin umaamin, ha? Ayon sa impormasyon, at sa aking karanasan sa nakaraang buhay, sa pagsisiyasat, para sa sariling kapakinabangan, ang punong kusinero na ito, malaki ang posibilidad na gagawin ang peke o pangit na bagay. Yung makapal na hiwa ng salmon. Pakainin mo siya, subukan mo. Ginoo Siyang. Hinihiling sa iyo ng customer na patunayan mo, na ligtas ang seafood. Bilang head chef ng aming restaurant, dapat nating subukan itong salmon na ito, para maibsan ang pakiramdam ng mga customer na ligtas sila. Hindi pwedeng. Ngayon, hindi ako makakain, dahil masakit ang tiyan ko. Ngayon, masakit ang tiyan. Hindi pwedeng kumain ng seafood. Tiyak na takot kumain. Pero hindi umamin. Pakihintay sandali. Ginoong Gao, ito ang inyong bayad sa pagkain. 4,800 piso. Bukod dito, naghanda rin ang aming restaurant para sa inyo, ng isang magarang munting regalo. Sana ay makapagpagaan ito sa inyong kalooban. Hindi na kailangan ang regalo. Ginoo, kailangan pa ring tanggapin ang regalo. Kung hindi ka nasisiyahan, maaari pa itong pag-usapan. Umaasa ako, Ginoong Gao, na huwag mong ilabas ang nangyari ngayon. Sa tingin mo, may tatago pa ba ito? May mga customer na kumain ng inyong kontaminadong seafood. Maaaring magdulot ng pagsusuka at pagtatay. Sa malubhang kaso, maaaring magdulot ng iba pang problema sa katawan. Ako naman, hindi rin magtatago sa inyo. Pasensya na, ito ang bayad sa inyong pagkain. 4,800 yuan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon kong gumamit ng impormasyon para protektahan ang aking mga karapatan. Ang pakiramdam ng pagtanggap ng pera ay sobrang saya. Sa mga susunod, bahala na kayo. Hello, opisina ng pangangasiwa. Nagre-report ako tungkol sa Kaiseki Restaurant na gumagamit ng seafood na kontaminado ng nuklear. Pumunta kayo dito para imbestigahan. Asawa, nakuha mo na ba ang pambayad sa pagkain? Nakuha ko na. Sige, magpakasal na tayo, okay? Kakalipas lang ng 1 oras mula nang hiwalayan ko ang girlfriend ko. At nakipag-asawa na ako sa isang babae na kakakilala ko lang. Na nakakuha kami ng marriage certificate. Wala akong kotse at bahay. Siguradong mas hindi ka matutumbasan ng ibang mga naghahanap buhay. Bakit mo ako pinili? Asawa, kailangan mong alagaan ang mga nakababatang kapatid para mapag-aral sila. Ito ay patunay na ikaw ay isang taong may malakas na pakiramdam ng responsibilidad. At saka, walang kotse, walang bahay, ayos lang. Kaya mo pa rin kumita, di ba? At saka, hindi rin naman kami mayaman. Pero tutulungan kita ng lihim. At higit sa lahat, maniwala ka sa sarili mo. At maniwala ka rin sa asawa mo. Ang pananaw ko, tiyak na tama, ayos, naniniwala ako sa iyo. Ngunit, huwag na sa suporta. Karaniwan lang ang kalagayan ng pamilya mo. Maaari itong magdagdag ng pasanin sa mga magulang mo. Ngayon, dumaan ka sa distrito ng Huangpu sa Donghai City. Sa tanggapan ng mga serbisyong panlipunan, nakatanggap ng kaugnay na impormasyon. Ngayong hapon ng 2:00, ang anak ng gobernador,
Si Li Qingyan ay makakaranas ng aksidente sa sasakyan. Matatamaan ng bus. Buhay at kamatayan ay hindi tiyak. 7,237 hakbang. Distansya mula sa kabisera. Si Li Qingyan ay naaksidente. May 10 minuto pa. Maaari akong dahan-dahang umupo. Sasamantalahin ang pagkakataong ito. Asawa, may isa pang pulong ang kumpanya ko. Kailangan ko nang umalis. Hindi ko pa alam. Anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Li Qingyan. Ang pangalan ko ay Li Qingyan. Nasa sertipiko ng kasal. Nasyonalidad, siya, kasarian, babae, numero ng GI, petsa ng kapanganakan, 6-10-12-1-9-7-40-8-0-8-6 Abril 8, 1977. Ang asawa ko si Li Qingyan ay anak ng gobernador. Mag-ingat. Asawa, salamat sa pagligtas sa akin. Nailigtas si Li Qingyan. Tumaas ang lakas ng 500. Ikaw ang asawa ko. Hindi ko kayang iligtas kahit ikaw. Sino pa ang maililigtas ko? Sige na. Tumawag na tayo ng pulis. Bumaba ka. Hey, itigil mo. Huwag tanggalin. Sabi mong huwag tanggalin. Sundan mo na lang siya. Oy, tigil. Huwag tanggalin. Sabi ko huwag tanggalin. Kung ganun, panoorin mo na lang siyang mamatay. Makinig ka sa akin. Mayroon ka bang pangtanggal ng kawit? O kaya gunting o katulad nito? May mga paggugulong sa security room, kukunin ko. Kung ordinaryong traffic officer lang. Mahirap mag-isip ng makatwirang plano. Ngunit sa tulong ng aking nakaraang buhay, mga alaala ng isang eksperto sa investigasyon, marami akong kaalaman sa forensic science. Mayroon akong magandang pagkaunawa sa estruktura ng katawan at mga paraan ng first aid. Narito ako. Ang natitira ay maghintay sa pagdating ng ambulansya. Kapit lang, Ginoo. Napaka-professional mo. Buti na lang. Hindi ka basta-basta nag-alis ng pangkabit na bakal sa katawan ng driver. Kung hindi, tiyak na mamamatay siya. Laugaw, bakit ka nandito sa opisina ng mga serbisyong sibil? Hindi ka ba papasok ngayon? Ang swerte mo, nakakuha ka ng napakagandang asawa. Kailangan mo siyang alagaan ng mabuti. Tama nga. Gusto mo bang uminom tayo mamaya? Maligayang bati sa iyong kasal. Hindi. May trabaho pa ako mamaya hapon. Mag-ikot sa Greenland. CJ. Kailangan mong pumunta ngayon. Mag-ikot sa Pudong View area. Natatakot na walang magagamit na bagong lakas. Dito nakasalalay ang pagkakataon para baguhin ang buhay mo. Sige na. Sino ka? Ako sa ikawalong palapag. Naiwan ang damit mo sa balkonahe ng bahay ko. Maghintay ka. Bitawan mo ako. Hahaya ka pa naman nakita ko. Patay ka na. Pangatlong antas na wanted. Liu Yaozong. Ako si Sheriff Gauzy. Ngayon. Opisyal na kitang inaaresto. Gao. Alo. Mukhang medyo mabagsik ang taong ito. Nanggugulo siya dahil sa pagmamaneho ng lasing. Isa siyang E-level na wanted criminal. Liu Yaozong. Ano? Liu Yaozong. Naka-assign ang public security team dito ng kalahating buwan. Hindi nila nahuli kahit na anong paraan. Magpahinga ka muna. Ginoo Gauzy. Talagang isang henyo siya. Mag-isa lang. Naaresto niya ang E-grade na wanted. Kapit ni Shen. Nagkamali ka ba? Si Gauzy lang. Mahal na bata. Si Kapitan Shen ay hindi mo kayang questionin. Siya ay si Gauzy, na nahuli dahil sa kanyang kakayahan. Naiinggit ka sa kasama. Nagsasalita ka ng masama. Hindi ka karapat-dapat maging busy kapitan. Mula ngayon. Pangalawang kapitan, si Gauzy ang magiging. Salamat, Kapitan ng Koponan. Siguradong gagawin ko, na hindi ko bibigyan ang iyong inaasahan. Kapitan Shen, narinig ko na, sa bahay ni Liu Yaozong, walang natagpuang bangkay ng kasintahan na siksok siya uli. Sinasabi ko, na maaaring buhay pa siya. Ako ang mag-interview sa kanya. Sigurado akong makukuha ko ang impormasyon tungkol kay Suksiya uli. Ang impormasyon tungkol kay Suksiya uli. Kayo mga tagapagpatupad ng batas, huwag nang umasa na malalaman ito sa buhay na ito. Noong nakaraang buhay ko, nagsanay ako sa mga unit ng investigasyon sa loob ng maraming taon. Ang pinaka-espesyalidad ko ay pagsusuri ng micro-expressions. Hindi ako natatakot na hindi makita ang iyong kahinaan. Suksaya uli. Ninakaw mo sayo.
Sa kanluran ng bayang Donghai. Di ba? Sa West Suburb Zhuangjiang River. Mga bahay. Luma at abandonadong gusali. Mga komersyal na bahay. O kaya, sa pabrika. Sa industrial na parke. Tingnan mo ang reaksyon mo. Dapat nakatago ka sa loob ng pabrika. Ito ay pabrika ng pagkain. O kaya, pabrika ng damit. Tingnan ang iyong reaksyon. Dapat ay nakatago siya sa pabrika. Ito ay pabrika ng pagkain. O, pabrika ng pananamit. Walang-wala si Tsuksaya-oli sa kanlurang suburb. Hindi niyo siya kailanman mahahanap. Walang dahilan para maging sobrang emosyonal. Naiintindihan ko na, si Tsuksaya-oli ay nakatago sa iyo. Sa kabila ng ilog ng Zhuangjiang, pabrika ng damit ng Chanrui. Paano mo nalaman? Sino ka ba talaga? Police Gaozi. Ayon sa address na iyong nakuha, nahanap na namin ang kinaroroonan ni Tsuksaya-oli. 5 araw at 5 gabi na walang pagkain. Talagang hindi tao. Tumulong ang host sa grupo ng investigasyon na mahanap si Tsuksaya-oli. Gantimpala ng 2,005 karanasan. 2,005 karanasan. Lahat ng lakas ay inilaan. Ngayon, halos. Kayang-kaya ko nang pumantay sa 8 lalaking adulto. Gaozi, sa iyong obserbasyon, Poli, nakuha mo si Liu Yaozong at natuklasan ang kinaroroonan ni Tsuksaya-oli. Mag-a-apply ako ng pagkilala para sa iyo sa opisina. Para sa iyo. Sa nakaraang buhay ko, marami akong natanggap ng mga parangal. Ito ang unang pagkakataon sa buhay na ito. At may kasamang premyo ang mga parangal. Mukhang nakasalalay ako sa impormasyon ng sistema. At sa karanasan ko sa pagsisiyasat mula sa nakaraang buhay. Talagang makakapagbago ako ng kapalaran. Gaozi, ayon sa iyong kakayahang mag-obserba at kakayahan sa interogasyon, talagang dapat kang maging investigador. Pumunta ka sa aming unit ng investigasyon. At saka, mas maipapakita mo pa ang iyong talento. Mas mabilis ang iyong pag-unlad at pagkakataon. Ihilingin ko sa opisina, nabigyan ka ng pagkilala. Noong nakaraan, marami akong natanggap na parangal. Ito ang unang pagkakataon sa buhay na ito. At may kasama pang premyo. Mukhang sa tulong ng impormasyon ng sistema, at sa karanasan ko sa pag-usisa mula sa nakaraang buhay, talagang nagagawa kong baguhin ang kapalaran. Gaozi, ayon sa iyong obserbasyon at kakayahan sa interogasyon, talagang dapat kang maging investigador. Pumunta ka sa aming unit ng investigasyon. At saka, mas mabuti mong maipapakita ang iyong talento. Mas mabilis ang pag-unlad at pagkakataon dito. Ginoong Shen, kung gusto mong agawin ang tao, gawin mo ito ng tuwid. Binabastos mo ang aming traffic team. Anong ginagawa mo? Kung ganoon, gagawin ko ito ng tuwid. Papayagan kong si Gaozi na sumama sa aming investigation team. Sang-ayon ka ba? Hindi ako sang-ayon. Bakit hindi ko pwedeng sabihin? Simula nang pumasok si Gaozi sa koponan, ako ang nag-aalaga sa kanya. At malapit nang ibaba ang balita, na si Gaozi ay itataas bilang deputy captain. Sabi mo nga, si Gaozi sa amin, sa Traffic and Public Security Brigade. Bakit hindi ito umuunlad? Salamat sa pagpapahalaga ng 2 kapitan. Kahit saan, sa traffic team, o sa investigation team, pareho silang mga tagapagpatupad ng batas. Saan man ako naroroon, handa akong magbigay ng liwanag at init. Ang batang ito. Nakatakda na ang posisyon bilang deputy captain. May sistema ng intelihensya tayo. Hindi kulang sa ambag. Kahit saan, makakaakyat ka. Malapit nang baguhin ang kapalaran. Sira na naman ang gripo sa bahay ni Kuya. Sa totoo lang, hindi na talaga maayos ngayon. Hindi na kailangan. Matatapos na ako sa trabaho mamaya. Bibili na lang ako ng bago sa daan pa uwi. Dumaan ka kanina. Sa bagong tindahan ng dekorasyon sa bagong lugar. Nakuha mo ba ang kaugnay na impormasyon? Lakas ng mga pasilidad para sa lahat. Proteksyon ng mga pasilidad sa kuryente. Kumusta? Ako ay isang traffic enforcer. Mayroon bang empleyadong nagngangalang Zupeng dito? Kawani ng batas. Ngayong umaga. Nakasakay ka ba ng bike at hindi ka sumalpok sa red light? Huwag kang mag-alala. Gusto ko lang sanang itanong. Ang tungkol sa iyong pamilya. May mga magulang ka ba? Ikaw, ang cute mo. Nang nagde-deliver ka ba? Nabangga mo ang isang tao. Ngayon, nandito na ang mga pulis. Bakit mo pa ako pinapakita? Velt, iniisip na hindi ka kayang kontrolin ng traffic police ni Adrian. Iniisip na hindi ka kayang kontrolin ng traffic police Itayan. Ikaw ay isang traffic police did. Kaya mo bang disiplinahin ang sariling anak ko? Sariling anak. Zupeng. Ang tunay mong pangalan ay Son Shuai. Nabenta ka na ng 20 taon. Pinapalo mo ako. Hindi dahil may mali ako. Kundi dahil hindi ako tunay na anak mo. Ise, ang cute mo. Yung mga sugat na to, dahil yan sa mga pinadala mong sakit. Walang kinalaman sa akin. Sabi ko na nga, si Zupeng. Hindi siya tunay na anak ni Zhao Lauda. Sino ba ang tunay na ama? Yung pumatay ng pumatay sa anak niya. Ay, noong nakaraang beses, si Zupeng. Naantala ng kaunti ang delivery.
Hinabol siya ni Zhou Lao gamit ang bakal na tubo at pinagbabaril. Zhou Peng, bumalik ka sa pulisya. Makikita mo na ang iyong tunay na ama. Ikaw ba ang may karapatang turuan ako ng leksyon tungkol sa anak ko? Tingnan mo, hindi kita papayagang makalusot. Ikaw ba ang may karapatang turuan ako ng leksyon tungkol sa anak ko? Tingnan mo, hindi kita papayagang makalusot. Nangahas kang saktan ang tagapagpatupad ng batas. Gusto mong makulong. Huwag kang maniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Tingnan mo ang suot niya, mukha bang traffic enforcer. At saka, anong magagawa ng traffic enforcer? Tungkol sa pagbebenta ng bata, siguradong sinungaling siya. Huwag kang sumama sa kanya. Hindi. Pupunta ako. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Salamat. Gauzy. Kaka-receive ko lang ang tawag mo. Agad kong nakipag-ugnayan sa Donghai City. Mayamang si Sun Chaohui. Darating na ang tao. CJ. Kagaya ng panahon ng kabataan ko. Sobrang pareho. Anak. Tatay. Sa wakas, natagpuan kita, anak. Gauzy. Nahuli mo ang wanted na si Liu Yaozong. Ngayon ay tinutulungan mo si Sun Chaohui na mahanap ang kanyang anak. Ang bilis mo talagang magresolba ng kaso. Sobrang bilis naman. Gauzy, talagang nakagawa ka ng isang napakagandang bagay. Sa koponan, tiyak na gagawaran ka nila. At saka, si Sun Chaohui ay isang mayaman. Tiyak na hindi siya mag-aatubiling tumulong sa'yo. Ang bilis ng pagkakaresolba ng kaso mo. Sobrang bilis talaga. Gauzy, isa kang mahusay na tao talaga. Sa koponan, tiyak na bibigyan ka ng pagkilala. At saka, si Sun Chaohui ay isang mayaman. Hindi siya magiging kuripot sa iyo. Opisyal Gao. Ikaw ang aking malaking tagapagligtas. Sabi ko na, sino man ang magbigay sa akin ng pahiwatig. Isang pahiwatig. Ibibigay ko sa kanya ang 100,000. Diretso mo akong tulungan na mahanap ang anak ko. Handa akong magbigay sa iyo ng 1,000,000. Bilang pasasalamat. Ginoong Son. Mahanap ang iyong anak. Hindi lamang ito ang aking nagawa, kundi pati na rin ang buong puwersa ng pulisya. At ang mga pagsisikap ng buong departamento. Opisyal Gao. Tama ka. Nahanap ko ang aking anak, dahil sa mga pulis, sa loob ng maraming taon. Ganyan, bibigyan kita ng 200,000 yuan bilang pasasalamat. Ang natitirang 800,000, gagamitin para sa dagdag na kagamitan sa pulisya. Ginoo Son. Salamat sa iyong regalo. Sa tulong ng sistema ng impormasyon, lalong lalaki ang kayamanan at kapangyarihan. Mas may kakayahan na akong protektahan ang mga kapatid. Kuya, nasa Donghai City tayo. Sa wakas ay may sarili na tayong bagong tahanan. Ngayon ay nakilala mo si Gao Sheng at nakuha ang mga kaugnay na impormasyon. Si Gao Sheng ay may background sa batas. Para kumita ng mabilis, pumasok sa pagbebenta ng laro, mga kumpanya ng script at cheat, at nagtatrabaho ng mataas na intensidad ng maraming araw. Nagdulot ng appendicitis sa katawan. Dalawa 5, 8, 6 mayroon ka na ngayon, ng pera. Agad na umalis sa kumpanyang iyo ng cheat. 5, 6, 8 may pera ka na ngayon. Mayaman ka na. Agad na umalis sa kumpanyang iyo ng cheat. Ako ang kapatid mo, pulis ako. Huwag kang magtangkang magsinungaling sa akin. Kapatid, nagkamali ako. Yung trabaho na iyon ay ipinakilala sa akin ng kaklase ko. Ako lang ang namamahala sa legal na payo. At nag-advance pa ako sa kumpanya ng kalahating taon na sahod. Mayroon 5,000 hanggang 6,000 piso. Ikaw, ang 4,800 na bayad sa restaurant na Kaiseki. Ito ang ginamit mong pambayad. Ay naku. Sobrang galit ko sa sarili ko. Pinilit ang isang magaling na estudyante ng batas mula sa 985 na pumunta, kumita ang kumpanya ng mga cheat, para lang sa akin. Makapag-usap tungkol sa kasal. Ay naku. Goldman Sachs. Sasabihin mo lang na ang kuya kong ito ay karapat-dapat ba? Kuya, nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Hindi na ako pupunta muli. Sige na. Alam ko, kamakailan lang hindi maganda ang pakiramdam. Ngayon, ibinigay ko na sa iyo ang pera. Maghanap ka ng oras. Magpa-check up ka ng buong katawan. Ayos lang. Maghanap ng law firm na papasukan. CJ, kuya. Sundin ko lang ang sinasabi mo. Huwag kang magalit. Natatakot lang ako kasi madalas. Trabaho mo. Sobrang hirap. Ikaw nga. Sa hinaharap, magiging abogado kang may taunang kita na milyon. Na may napakaraming law firm. Ganyan, kuya. Doon ka lang magiging masaya. Alaynan. Tama, kuya. May sarili na tayong bahay. Kailan mo ako dadalhan ng
Bago kong hipag. Asawa. Talagang inaabangan ko. Ang makilala ang mga kapatid mo. King yan. Mga kapatid. Siyempre, sabik na akong makita ka. Bakit ka nagpapasalamat? Tayo ay pamilya. O, may sasabihin ako sa iyo, mahal. Itong tindahan ng Dongpu Pork Knuckle. Matagal ko nang kinakain yan. Pero kamakailan lang, narinig kong magsasara na sila. Nagsisisi ako ng matagal. Itong tindahan. Ang daming tao. Ang ganda ng negosyo. Bakit bigla silang nagsara? Sinasabi ko sa'yo. Kamakailan lang narinig ko ang boss, na nag-aaway sila ng misis niya. Sinabi ng boss na. Ano nang sinabi? Basta't umalis ka. Hindi kita pababayaan. Pasensya na sa paghihintay. Ito ang bagong lutong pakpak ng baboy. Malambot ang balat, malasa ang laman. Kainin niyo ng dahan-dahan. Ito ang lasa. Boss, bakit ikaw ang nag-serve ng pagkain? Nasaan ang misis mo? Siya. Umuwi siya sa kanilang bayan. Nagsisinungaling ang taong ito. May mga piraso ng bangkay na nahalo sa pork na binibenta. Kailangan nating malutas ang kasong ito agad-agad. Hindi lang ito isang tagumpay. Ang pinakamahalaga ay, ang mga bahagi ng katawan ay totoo, na ginawang pagkain para sa mga bisita. Pero ito ay magiging anino sa buong buhay. May bago kaming inihain sa tindahan. Naginisang baboy. Gusto mong tikman? Mga piraso ng bangkay na isinasama sa karne ng baboy para ibenta. Dapat agad nating resolbahin ang kasong ito. Hindi lang ito basta isang tagumpay. Ang pinakamahalaga ay, totoo ang mga piraso ng bangkay, na kinain ng mga customer, pero isang panghabang buhay na takot. May bago kaming inaalok na salted na baboy. Gusto mo bang subukan? CJ, sandali lang kayo. Gagawin ko na ito. Anong ginagawa mo? Siyempre, huhulihin kita. Sige, hawakan mo ako. Papatayin kita. Ang kamay ko. Anong nangyayari? Kahit na ayaw mong kumain ng luto ng boss, hindi mo naman dapat saktan ang tao. Ang asawa ko ay isang traffic officer. Nakasalukuyang nag-imbestiga. Opisyal ng trapiko. Hindi naman pwedeng ganyan ang gawin sa pagdakip sa lasing na nagmamanyeho. Si Boss Son ay mabait na tao. Tuwing pumupunta ako, nagbibigay siya ng diskwento. Kung hindi mo sasabihin ang wastong dahilan ngayon, tatawagan ko ang pulis. Hindi mo na kailangang tumawag. Ako na ang gagawa. Hoy, Zujui. Nandito ako sa Dongpo Sausi Restaurant sa Zenny Road. Nalaman ko na ang may-ari dito ay pumatay sa kanyang asawang si Guyan at pinutol ang katawan. Dalhan mo ng ilang tao para tingnan ito. O huwag kalimutan ang mga kasamahan ng forensic. Asawa, ang galing-galing mo. Kumain lang ng pagkain, nakagawa pa ng kaso ng paghihiwalay ng katawan. Old man Shen. Sigaw si namin ay, nasa isa na namang kaso ng paghihiwalay ng katawan. Bakit di ka agad lumabas para salubungin kami? Anong ingay, anong ingay? Ito ang malaking grupo ng kriminalidad. Hindi ito palengke. Anong klaseng tao ka? Sino ka ba, Shen? May nangyaring krimen sa bahay namin, na may kinalaman sa pagputol ng katawan. Bakit di ka pa lumabas para salubungin kami? Anong ingay-ingay? Ito ay unit ng investigasyon. Hindi ito palengke. Ikaw, anong klaseng tao ka? Ako si Liu Wei. Mula sa East Sea University of Political Science and Law. Nangungunang nagtapos sa ranggo. 2 taon na akong nagtatrabaho at nakasugpo ng 12 kaso. Kabilang dito ang 3 kaso, na pinangangasiwaan pa ng Provincial Bureau. Tinatawag akong Little Zuj ng team. Walang si Kapitan Shen. Kung may kailangan, hanapin si Liu Wei na lang. Kami ang deputy captain na si Gaozi. Nakapagsimula na kami ng kaso tungkol sa isang pagpatay at paghahati-hati ng katawan. Gaozi. Yun ang nakahuli sa E-class na wanted na si Liu Yaozong. At nakuhang malaman ang lokasyon ni Xuxia Uli. Sersyente ng trapiko Gaozi. Ako ito. Habang kumakain ako, nakarinig ako ng ilang balita. Napagpasyahan kong, ang may-ari na si Guyan, ay napatay na. Huwag mong sabihin. Tayo si Gaozi. Talagang may swerte at kakayahan. Huwag sabihin, lumabas lang para kumain. At makakasolusyonan ang isang kaso ng pagputol-putol. Kahit na dumaan lang sa tindahan ng renovation, maisasara na ang kaso ng pagbebenta, na nangyari 20 taon na ang nakalipas. Sinasabi mong nakakainis, hindi ba? Ito ay si Sun Haizu. At ang kanyang may-ari na si Guyan ay nag-aaway. At saka, may mga larawan din si Guyan ng mga halik sa ibang lalaki. Ang pinakamahalaga ay, sabi ko, takutin siya. Kailangan siyang hulihin. Sasagupain niya ako. Halika. Ikaw, forensikong eksperto, ay nilagyan na ng pira-pirasong karne mula sa kusina. Ipinasuri na ito. Mabilis din lumabas ang resulta. Lumabas na ang resulta. Hindi ito bahagi ng katawan, di ba? Liu Wei, anong sinasabi mong walang kwenta? Yung pinagputol-putol na karne sa tindahan. Na-itest na. 4% ay bahagi ng katawan. Liu Wei, ano bang sinasabi mo? Ang mga pira-pirasong laman sa tindahan ay natukoy na 100% ay tissue ng tao. Ano?
Hindi ba't sinabi mong hindi ito tissue ng tao? Sabi ko, hindi ito karne ng baboy. Hayaan mo akong tapusin ang sinasabi ko. Aaminin mo na ikaw ay naiinggit dahil sa tagumpay namin sa kaso ng pagputol ng katawan. Naninakaw ang atensyon mo bilang isang batang investigador, kaya't sinasadya mong maghanap ng kapintasan. Sinasabi ko sa iyo, kami ni Kapitan Zhou ay nasa serbisyo ng pulisya ng mahigit 20 taon. Mas marami na kaming naresolbang malalaking kaso ng aksidente, kaysa sa mga kasong nakita mo. Ikaw na bagong pasok sa trabaho ng 2 taon. Nagtatangkang hindi siya igalang. Bata, nandito ka sa akin. Kuya, sa susunod, kung sabihin mong pumunta ako sa silangan. Hindi ako pupunta sa kanluran. Sige na. Hindi rin madali para sa iyo. Sa hangin at ulan ka naglalakad. Alam kong gusto mong makabawi. Normal lang yun. Itong kaibigan mo. Tanggap ko na. Sa loob ng malaking boss, pasok. Kagagaling ko lang sa koponan. Narinig ko na si Comrade Gauzy, muling nakatuklas ng isang kaso ng bangkay na pinunit-punit, kung nasa aming pangkat ng investigasyon. Although, Shen, huwag mong akalain na papayagan kitang magpanggap sa harap ko. Ay, hindi po. Ito si Comrade Gauzy, na tumulong sa amin na masira ang ilang malaking kaso, kaya't espesyal akong pumunta dito para magpasalamat. Sa taong ito, si Comrade Susiking mula sa Departamento ng Propaganda, pumunta siya para gumawa ng isang ulat para sa iyo. Ipupubliko ito sa ating public account. Hello, ako si Susiking. Kumuha ako ng ilang larawan mo. Tulad ni Opisyal Gao na isang bituin. Sayang naman kung hindi ka maging representasyon ng aming opisina. Sayang talaga. Naku. Hindi ba't sinabi na ako ang mga tagasuri na si Zuj, na magiging tagapagsalita? Dahil ito ay isang ulat, dapat tayong bumalik sa Traffic Division, di ba? Hello, ako si Susiking. Kumuha ako ng ilang larawan mo. Mga bituin tulad ni Opisyal Gao, hindi dapat maging kinatawan ng aming ahensya. Sayang. Aba. Hindi ba't sinabi na ako, ang maliit na Zuj na nag-imbestiga, para maging tagapagsalita ba? Dahil ito ay ulat, tayo ay si Gauzy. Dapat ba tayong bumalik sa Traffic Division para sa ulat? Napakagwapo. Officer Gao, ibigay mo ang contact details. Ihanda ko na ang mga larawan at ang public account article. Ipapadala ko sa iyo yung artikulo para mapanood mo. Yung babae noon sa pulisya, nung narinig nilang kailangan ko pang mag-alaga ng mga bunso ko, lagi nilang nilalayo ang sarili kapag nakikita ako. Hindi nila ako kailanman pinuri na gwapo. Lalo na yung mga ganitong pagpapakita ng interes. Ngayon na may sistema na tayo, 3 beses na akong nakapagtagumpay sa sunod-sunod na operasyon. Ang posisyon ko bilang maliit na opisyal ng seguridad sa transportasyon ay nagsimulang magbago. Isang araw. Uy, Xiaohui, anong nangyari? Kuya. May nangbuli sa'yo. Wala, naisip lang kita. Nakipag-usap ka sa kapatid mong si Gao Xiaohui ngayon. Kumuha ng kaugnay na impormasyon. Kuya. Sige na. Gaano pa katagal mo ako yayakapin? Kahit ang mga kaklase mo, kinukunan na ako ng litrato. Sino yung lalaking yun sa mga kaklase? Nakakapagyakap siya kay Gao Xiaohui, na ganitong diyosa. Mukhang malulungkot si Zheng Xiao. Sumakay si Zheng Xiao sa Ferrari at nagmadali. Mukhang magkakaroon tayo ng kasiyahan. Patahimikin ang nagsasalita. Sino yung lalaki, mga kaklase? Kaya niyang yakapin. Ang ganitong diyosa, si Gao Xiaohui. Mukhang malulungkot si Zheng Xiao. Si Zheng Xiao ay nagmaneho ng Ferrari papunta roon. Mukhang magkakaroon tayo ng kasiyahan. Tumahimik ka. Xiaohui, nasa paaralan ka ba? Mayroon ka bang problema? May kaunting problema. Pero kaya kong ayusin ito. Nandito pa ako, kuya mo. Walang dahilan para magpanggap ka, maliit na babae. Hawakan mo muna ang perang ito. Kung kulang, sabihin mo lang sa akin. Basta't nandito ang kuya mo. Walang mangahas na mangbuli sa'yo. Kuya! Kumusta, bayaw? Ikaw si Zenghiren. Tunay na ang iyong pagiging bayaw. Napakasensitibo ng iyong pandama. Bigla mong naisip ang aking pagkakakilanlan. Bakit ka nandito? Nais ko sanang makipagkita sa bayaw ko. Matagal ko nang gustong makipagkita. Pero wala akong pagkakataon. Nakita ko kayo ni Gao Xiaohui ngayon. Na nagyayakap. Kaya ko lang nalaman na nandito ka sa akademya. Bakit hindi tayo pumunta sa Kaiseki Restaurant? Ako ang taya. Kumain tayo at magkwentuhan.
Na-airport ko na ang Kaiseki Restaurant, pansamantalang pagsasara. At ikaw, mas mabuting huwag kang lumabag sa batas. Kung hindi, hulihin pa rin kita. Isa lang akong estudyante. Ano bang masama ang magagawa ko? Nais ko lang humingi ng tulong sa aking tiyuhin. Kausapin mo si Xiaohui. Maging girlfriend ko. Itong si Zheng Yeren. Siguradong may ginawa siyang labag sa batas. Maaari akong magpakasal kay Xiaohui. Gusto mo ng pera? Maaari kitang bigyan ng pera. Gusto mo ng kapangyarihan? Maaari kong tawagin ang tatay ko. Ako ang magpapatakbo nito. Zheng Yeren. Ikaw na walang kwentang lalaki. Hihi. Ang kuya mo ay isa lamang. Maliit na traffic enforcer. At saka, ako ang nagdadala ng merienda at bulaklak. Legal at makatwiran. Anong magagawa mo sa akin? Medyo may utak. Pero hindi masyado. Pwede akong hindi kasaktan. Pero pwede kitang hulihin. Kuya Zeng, yung taong yan, ganun ka-threatening sa'yo. Ganyan ka na lang ba? Mahal na mahal. Kailangan mo bang makialam? Gauzy, nang inis ka kay Zheng Yiren. Wala na ang mga araw mo bilang traffic officer. Tapos na yan. Ang kapatid kong babae ay nasa Music Academy. Ang nangungunang estudyante ng Departamento ng Boses. Palaging nasa unang pwesto. Naganap na tumutugma sa pamantayan ng pagbibigay ng pambansang scholarship. Ngunit sa pagkakataong ito, bakit hindi siya nakakuha? Sapat ang marka ni Xiaohui. Ngunit sa taong ito, ang departamento ay nagtakda ng scholarship, hindi lang sa academic performance. Kailangan ding tingnan ang kakayahan sa inobasyon. Sa aspetong ito, walang gaanong ipinakita si Xiaohui, kaya siya ay natalo. Ang pamantayan sa pagpili ng scholarship ninyo ay may problema. Ako ay magsasagawa ng investigasyon. O nga pala, ako ay isang tagapagpatupad ng batas. Ako si Xuyajun, matuwid at may dignidad. Hindi kailanman natatakot sa sinumang investigasyon. Ang impormasyon mula sa sistema ay dumating ng napapanahon. Sa pagkakataong ito, hindi lang ako makakagawa ng kabutihan, kundi makakakuha rin ng katarungan para sa aking kapatid na babae. Hoy, Team Zeu. Sa lungsod ng Donghai, ng konserbatoryo ng musika, ng punong guro na si Xuyajun, nangungutang ng 500 milyon. Ipapadala ko na sa'yo ang numero ng card. Ano? Ikaw ay isang maliit na traffic officer. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Hello, anong problema? Gauzy, yung press release na isinulat ko para sa'yo. Hindi lang ito nailathala sa official WeChat account ng aming Pudong District. Nakapaskil din ito sa Voice of Government. Nakaharap sa buong lungsod ng Donghai. Mababang antas at mataas na antas. Mas malawak ang saklaw ng Fekotan. Mas malakas ang impluensya. Kung sakaling makita ng mga makapangyarihan, ang iyong mga nagawa, maaaring makalipad ka na sa tagumpay. Oh, ang iyong promotional na material. Paano ito napansin ng boses ng gobyerno? Oh, ang iyong promotional na material. Paano ito napansin ng boses ng gobyerno? Siyempre, dahil sa iyong mga natatanging resulta sa pagsugpo sa krimen. Maaari siyang makapasok sa boses ng gobyerno. Malaki ang kakayahan ni Gauzy. Hindi nakapagtataka na alam niya na ako'y nangungupit ng pondo. Mukhang naiinis si Gauzy. Nakayang sirain ang buong karera ko. Sigaw ang tagapagpatupad ng batas. Pasensya na. Yung 5 milyon, hindi ko pa nagamit ng marami. Ibabalik ko na ito ngayon. Pakiusap, wag mo akong hulihin. Wag mong sirain ang aking kinabukasan. Nang inilipat mo ang pondo ng gobyerno. Bakit hindi mo naisip ang kinabukasan ng mga estudyante? Bakit hindi mo naisip ang reputasyon ng paaralan? Batas. Hindi ka isang kasangkapan para sa pagtawad. Dapat harapin ang mga kahihinatnan. Kailangan itong harapin. Boss, nandito na ako. Dumating ka sa tamang oras. Dalhin siya pabalik sa unit ng batas. CJ. Mataas na hukom. Nagkamali ako. Pagkatapos maresolba si Xuyajun. Ang susunod ay si Zheng Yiren. Tara. Boss. Ito ang buong kaso ni Muyuru. Ng mga dokumento. Ang salarin si Liu Yumin. Pagkalipas ng 6 na buwan sa kulungan, ay namatay siya sa cancer. Sa totoo lang, si Liu Yumin, nang namatay sa kulungan. Ang mga taong humawak sa kasong ito noon, ay napansin na may problema sa kasong ito. Ang bangkay ng biktima ay inilibing. Ang karamihan sa mga ebidensya. Nakatigil na. Sa kaso, kahit gaano pa katalino may mga pagkukulang. Lalo na, si Zheng Yiren ay walang gaanong karanasan. Bata pa siya. Tiyak na magkakaroon siya ng pagkukulang. Sa kaso, kahit sino ay nagkakamali. Lalo na si Zheng Yiren, isang batang walang karanasan. Siyempre, magkakaroon siya ng pagkakamali.
Itong artipisyal na lawa ay tinatayang may lalim na 2 metro. Kung gagamit ng pump para maubos ang tubig, masyadong kumakain ng oras. Kailangan gumamit ng deduktibong paraan para masimulete ang isipan ng kriminal. Hanapin ang lokasyon ng cellphone. Kung ako si Zeng Yiren. Noong 2 taon na ang nakalipas, ako'y isang estudyante sa mataas na paaralan. Sa gabi, dito ko pinahirapan si Muyuru. Kaya, noong panahong iyon ang sitwasyon ay itinulak ko si Muyuru pababa, nagpumiglas, nagsumikap. Pinagsak ako ng isang palo sa kanyang hita. Isang palo. Pagkatapos. At saka, hinahayaan siyang hilahin sa liig niya. Binababala siya, para sumunod siya ng walang laban. Kung ako si Muyuru, sa harap ng ganitong pang-aabuso, saan ko kaya itatapon ang cellphone ko? Kinuha ko ang cellphone ko. Pindutin ang record button. Itapon mo. Alam ko na kung nasaan ang cellphone. Hello, Team Shen. Ilalabas agad, mga magulang ni Muyuru, habang inaayos ang mga gamit. Natuklasan ang cellphone ni Muyuru. Nandyan, ang tunay na record ng salarin. At, may balita tungkol sa muling pagsisiyasat ng kaso. Gauzy, paano mo nagawa yon? Sa pamamagitan ng pagbabasa lang ng mga dokumento. Nahanap mo na ang cellphone ng biktima. Hindi mahalaga. Mahalaga na, kapag nailabas ang balita. Agad, mahuhuli ang salarin. Binabati kita, Ginoong Sun, na ibalik ang iyong anak. Ang anak talaga ay, ang galing naman niya. Si Zeng Yiren nyo, ay napakahusay din. Sa paaralan, isa rin siyang kilalang tao. Naman. Zeng Yiren. Si Eren nyo, napakagaling din. Sa paaralan, isa rin siyang sikat. Walang anuman. Zeng Yiren, pinatay mo si Muyuru 2 taon na ang nakalipas. Ngayon, formal na kitang arestuhin. Huwag kayong magpanik. Si Officer Gauzy ay mula sa Traffic Division. Siya yun, na tumulong sa akin hanapin ang anak ko. Sandali lang. Anak ko. Batang lalaki. Huwag mong akalain na pagtulong kay General Sun para mabawi ang anak mo, ay magagamit mo ang kapangyarihan para manghuli ng tao ng basta-basta. Papa. Yung mahirap na kapatid ni Gauzy ay walang tigil na nanliligaw sa akin. Hindi ako pumayag, kaya gumawa siya ng kasinungalingan at ininsulto ako. Gauzy, sigurado ka bang makakalaban mo ako? Si Zeng Jiasheng. Narinig ko na ang kapatid mo ay isang magaling na estudyante ng batas mula sa 985. Naniniwala ka ba? Basta't sabihin ko lang. Lahat ng mga law firm sa Donghai City ay hindi siya tatanggapin. Ngunit, basta't pakawalan mo ang anak ko. Hindi na ako maghahanap ng kapatawaran. Basta't ang gusto mo. May bibigay ko sa iyo. Wala ka bang anumang mahalagang bagay? Halimbawa, ang kapatid mong babae na si Gao Xiaohui. Isang magandang dalaga. Sa daan pa uwi mula sa paaralan, siya ay nahagisan ng asido. Nasira ang kanyang mukha at nawala ang kanyang buhok. Ganito ang itsura. Siguro kahit ang isang pulubi ay lalayo pa. Ginoo Zeng, gumagamit ka ng mga masamang paraan at kapangyarihan para maitago ang kasalanan ng anak mo. May sapat akong ebidensya. Maaari mong ipagsauli ang iyong anak sa loob ng bilangguan. Muyuru, kung ayaw mong magalit, kailangan mong sumunod sa akin. Liu Jianping, gusto mo bang magalit? Hindi ka ba tatanggap ng tawag ng binatang ito? Zeng Yiren, ito ang taong hinahanap mo, di ba? Boss, ayon sa iyong plano, kakalabas lang ng taong ito sa bahay ng mga magulang ni Muyuru, at nahuli ko na siya. Ginoong Zeng, dapat ay pamilyar ka sa taong ito. Ito ang inyong kumpanya, puno ng mga manggagawa. Sa utos ng iyong anak, pumunta sa bahay ng mga magulang ni Muyuru, na nagtatangkang agawin ang mga ari-arian ni Muyuru. Telepono. Zeng Yiren, telepono. Ako ang naglagay ng pain na ito sa'yo. Para mahuli ka sa bitag. Yung recording sa loob, matagal nang nakabako. Ngayon, lahat ng ebidensya ay nandoon na. Noong 2 taon na ang nakalipas, pinatay ni Zeng Yiren si Muyuru. Yung batang iyon. 21 taong gulang pa lang noon. Grabe naman. Noong nakaraang panahon, sa isang charity dinner, nakita si Zeng Yiren na nagbibigay ng donasyon. Ang bait niya, ang ganda ng puso. Pero siya pala ang salarin sa pagpatay. 2 taon na ang nakalipas. Nakatakas ang anak mo, mula sa parusa ng batas. May ibang umako ng kasalanan. Maaari mo bang sabihin na wala kang kinalaman dito? 2 taon na ang nakalipas. Nakatakas ang anak mo, mga parusa ng batas. Maghanap ng taong papalit sa kasalanan. Sasagutin mo ba na wala kang kinalaman dito? Nagsasalita ka ng kalokohan. Sa aking maraming taon ng karanasan sa investigasyon, kahit na walang paalala mula sa sistema, sigurado akong may problema rin si Zeng Jiasheng. Zeng Jiasheng, ngayon magagawa kong hulihin ang anak mo. Bukas,
May dalang ebidensya na ako. Para hulihin ka. Sa Donghai City, may mga bagay na hindi mabibili ng pera. Papa, kilalang-kilala mo ang maraming tao. Pakiusap, tulungan mo akong. Lolo Zeng, tinutulungan ako ni Gauzy. Matapos niyang mahanap ang anak ko. Nagsiyasat ako sa background niya. Asawa niya, tawagin si Liking yan. Ina ng kanyang asawa, ay si Shen, ang presidente ng Donghai City. Ang kanyang ama, ay mula sa pamahalaan ng probinsya. Pamahalaan ng probinsya. At, si Gauzy ay umakyat sa tinig ng pamahalaan. Public account, ay ang mga nakataas na tao sa buong lungsod ng Donghai, ang nagmamalasakit. Sa kanyang kinabukasan, walang hanggan ang potensyal. Dapat mong ikatuwa, sa background ni Gauzy, at sa sariling kakayahan. Handa siyang gumamit ng makatarungang paraan, para labanan ka, kung gagamit siya ng hindi makatarungang paraan, laban sa iyo. Nawasa na ang pamilya Zeng, noon pa man. Hindi ko dapat ininsulto si Opisyal Gao. Ginoong Son, mayroon ka bang paraan, para maayos ang relasyon ko, kay Opisyal Gao? Ginoong Son, mayroon ka bang paraan, para maayos ang relasyon ko, kay Opisyal Gao? Si Ginoong Zeng, para sa iyong tatlong anak na iba, para sa Zeng Group na iyong itinatag. Tumawag kay Gauzy. Kailangan mag-sorry, kailangan magpakumbaba, magpakumbaba. CJ. Zeng Yeren, magsalita ka ng totoo, tungkol sa kaso ni Muyuru, ang iyong ama na si Shen Jiasheng. Anong tulong ang ibinigay sa iyo? Walang tulong ang ibinigay ng tatay ko. Ako ang nang-abuso kay Muyuru. Natatakot akong magsampa siya ng kaso. Kaya pinatay ko siya. Pinatay mo siya. At pagkatapos ay ginaya. Ang paraan ng pagpatay, ng serial killer na. Mga dalagang biktima. Nakita ko na ang ulat, tungkol sa serial killer ng mga dalaga. Kaya itaga mo sa kanya. Zeng Yeren, alam mo ba, na 3 krimen ang nagawa mo. Kung isusumpa mo ang tatay mo, ang paraan ng pagtatago mo, ay maaaring magpawalang bisa sa 3 parusa. Eto. Gauzy, gusto mo bang ipasok ko ang tatay ko sa gulo? Nangangarap ka. May isang tao na tumawag sa'yo. 10 beses. May isang tao na tumawag sa'yo. 10 beses. Mukhang, Son Chaohui. Sinabi na ang dapat sabihin. Kay Zeng Jiajing. Zeng Yeren, nasa panaginip ka pa ba? Akala mo, napoprotektahan ka pa ng tatay mo. Ililigtas ka niya. Hindi ako piprotektahan ng tatay ko. Wala akong ginawang krimen. Sino? Mahal na opisyal. Ako ito. Si Zeng Jiasheng. Ako ang hindi nakakaalam sa iyong halaga. Nasagasaan kita. Mataas na opisyal. Basta, ang gusto mo, may bibigay ko sa iyo. Para lamang sa pag-aayos ng relasyon natin. Ayusin ang relasyon. CJ, kami ang mga nagpapatupad ng batas ngayon. Inaresto ang anak mo. Ikaw, patuloy mo pa bang poprotektahan siya? Gino Police, Zeng Yeren, siya ay legal ng nakatatanda. Anong mga kasalanan ang nagawa niya? Ang nagpapatupad ng batas, dapat magpataw ng parusa. Ako, hindi ako nakikialam. Hindi ako nagtatanong. CJ, kung nasabi mo yan, ayos na, sapat na iyon. Itigil ang tawag, nagre-record. Zeng Jiasheng, mahal kong bata, anak kita ako. Ganon mo pa akong minamaltrato. Zeng Yeren. Ngayon, kailangan mong aminin ang totoo, upang mapatawad at mapalaya ka. Zeng Yeren. Ngayon, kailangan mo lang maging tapat, upang makuha ang magaan na pagtrato. Sinasabi ko lahat. Noong panahong iyon, pinahirapan ko si Muyuru. Sinabi niya sa akin na gayahin ang mga pamamaraan ng mga nang-usi, at pagkatapos ay humanap ng ibang tao na magpanggap na nang-usi. Upang wasakin ang psikolohikal na depensa ng mga kriminal. Mas bihasa si Gauzy kaysa sa akin. Isang dekadang veteranong investigador. Masanay pa siya. Ngayon, tinawag ko ang mga kaibigan nating mamamahayag, dahil kahapon, ang anak kong si Zeng Yeren ay naaresto. Bumaba ang halaga ng stocks ng Zeng. Alam ko rin, na ang pinaka-inaalala ng lahat, ay ang Zeng Group, ay maapektuhan dahil dito. Ako ay mula sa Zeng Group. Tungkulin ng tagapagtatag, tinitiyak ko sa lahat. Ang mga kilos ni Zeng Yeren, ay purong personal na kasalanan. Walang kinalaman sa grupo. Ginoong Zeng, ipagtatanggol mo ba ang iyong anak? Ang pulis na si Gauzy na humuli sa aking anak, ay nagtanong din sa akin ng ganito. Ang sagot ko ay, hindi dahil sa sariling interes na pagtatakpan siya. Dapat ay kung paano hatulan ng batas, ay ganoon din ang hatol. Si Ginoong Zeng ay may tamang pag-unawa, hindi nagtatakip, hindi nakapagtataka na siya ay mayaman na bilyonaryo.
May pananaw. Nga, kailangan palitan ang iba. Matagal nang ginamit ang koneksyon para sa anak. Zheng Jiajing. Sawa ka na ba sa pag-arte? Zheng Jiajing. Sawa ka na ba sa pag-arte? Nandito ako ngayon. Dahil may ebidensya akong dala para hulihin ka. Gaozi. Namatay na ang anak ko. Kahapon, tumawag ako sa iyo, para humingi ng tawad. Ikaw, bakit hindi mo pa rin ako bitawan? Akala mo meron kang koneksyon. Matatakot na ba ako sa iyo? Sinong nandito? Itigil niyo ang taong ito na pumasok sa pribadong opisina, na nakakaabala sa normal na takbo ng kumpanya. Saktan niyo hanggang sa mapagod. Pakawalan niyo ako. Zheng Jiasheng, inakusahan kita ng pagtatakip. Ngayon, opisyal na kita arestuhin. Bitawan mo. Umalis ka. Ginoong opisyal, bilang tagapagpatupad ng batas sa trapiko, bakit ka nag-imbestiga sa kasong kriminal na ito? Kahit sino sa mga tagapagpatupad ng batas sa trapiko o mga investigador, ang aming tungkulin ay panatilihin ang katarungan ng batas. Ikaw ay huli kay Zheng Qiren at Zheng Jiasheng at dadalhin sila sa kustodya upang makuha ang kaugnay na impormasyon ng maraming mga shareholder ng Zheng Group, pagsakop sa mga bahagi ng pamilya Zheng. Nahaharap ang Zheng Group sa krisis ng suspensyon. Ito ang dahilan kung bakit ako nasaktan. Ito ang kapalaran ng kapatid ni Gaozi. Inamin na ni Zheng Jiajun. Ito ang kanyang pahayag. Binabati ang host sa paglutas ng kaso ni Muyuru 2 taon na ang nakalipas. Kumuha ng 2,000 karanasan. Sistema. Itong 2,000 karanasan ay itatabi ko. Hindi mo na kailangan. Nakareserba na para sa host. Naghihintay sa sasakyan sa ibaba, nakatanggap ng mensahe mula kay Suping. Pagpasok ni Ping sa silid, ayon sa detalye ng utang ng pamilya Lin, natanggap ang mensahe mula kay Suping. Kaya pagpasok ni Ping sa silid, naghintay sa sasakyan, habang nakatanggap ng mensahe mula kay Suping, ayon sa pahayag ni Zheng Jiajun. Pagkatapos sa silid, umakyat si Zheng Jiajun para kunin ang recording device at Duan, pumasok si Suping sa silid, naghintay sa loob ng sasakyan, at habang naghihintay ay nakatanggap ng mensahe mula kay Suping, ayon sa testimonya ni Zheng Jiasheng, ibalik ang recording device at pagkatapos ay mag-book ng silid. Dinegosyo na bahagi. Ayon sa testimonya ni Zheng Jiasheng, siya ang nagbayad para i-hire si Liu Yumin, na nagkunwaring isang batang babae na mamamatay tao. Pero kung ang tunay na mamamatay tao ay patuloy na nakakalaya. Team Leader Shen, ang ibig mong sabihin ay, natatakot siyang maulit ang ginawa niya. Bossing Shen, huli na. Katatapos lang ng isang kaso ng pagpatay. Paraan ng pagpatay. Kasing sama ng serial killer na babae. Umalis na. Boss. Ito ang bag na ginamit ng salarin para sa katawan. May laman pa. Ng manipis na kumot na nakabalot sa katawan. Nakita namin ang mga dokumento ng biktima. Mula sa katawan. Ang biktima ay si Shen Jingqing. 19 years old. Nakatira sa Huangpu District. Sa Juxian Yayuan. 19 na taon. Ang taong ito hindi dapat makaligtas. Tama. Nagawa na bang imbestigahan ang mga surveillance sa paligid? Matagal na itong na-check. Ang part na ito ay sobrang layo. Walang key kahit saan. Batay sa mga bakas ng paa. Ang salarin, dapat nasa around 1 metro siyam na po. Ang timbang ay 65 hanggang 75 kilo. Boss, alam mo ba ang traceology? Traceology. Ito ay isang kinakailangang kasanayan sa investigasyon sa nakaraang buhay. Hindi ko akalain na magagamit ko ito muli. Lumabas na ba ang forensic report? Lumabas na ba ang forensic report? Lumabas na. Ito ang forensic report. Ang namatay ay katulad ng ibang mga biktima. Lahat sila ay mga dalagang nasa bulaklak ng kanilang kabataan. Sa tabi ng lawa. Sa eksena ng krimen, natagpuan ang mga nakamamatay na sugat. Lahat ay pinugutan ng lig. At bago namatay, sila ay naabuso. May mga bakas ng dugo sa kanang braso. I'll hit you. Shen, ang biktimang ito, may koneksyon sa mamamatay. Kung ang mamamatay at ang biktima ay may koneksyon, bakit ang salarin ay nag-iwan ng impormasyon tungkol sa biktima? Ang sinasabi kong koneksyon ay tumutukoy sa pagkakapareho ng ugali ng dalawang tao, mga katangian ng pagkukulang sa personalidad. Nakita ko na ang mga record ng mamamatay tao sa mga kasong pagpatay, maliban sa liig ng biktima, na may mga nakamamatay na sugat, sa loob ng hita, sa dibdib, pati na sa mukha, may mga bahid ng punit o hiwa. At ang biktima nitong pagkakataon, buong katawan niya, tanging liig lang ang may malubhang sugat. Mamamatay tao. Sa kanyang kabaong, nilagyan niya ng isang manipis na kumot. Boss, nagdagdag lang ng manipis na kumot. Hindi naman ito nangangahulugang. May pagkakaiba sa ibang mga biktima, di ba? Tama. Nagdagdag lang ng isang manipis na kumot. Malaki ang posibilidad na ito ay upang sumipsip ng dugo ng biktima.
Maaari ring isipin ito ng ganito. Pero, bakit sa mga naunang kaso? Walang nakabalot na kumot. LV2. Shen, dumating ang guro ng biktima. Magandang araw po, guro. Ang biktima ay si Shen Jingking. Mayroon ba siyang mga depekto sa pagkatao? Opisyal. Paano niyo nalaman na si Shen Jingking sa klase namin ay may depresyon? Opisyal. Paano niyo nalaman na si Shen Jingking sa klase namin ay may depresyon? Boss, tama ka talaga sa hula mo. Siya ba ay umuupa ng bahay sa labas? Mahiyain siya. Palagi siyang nag-iisa. Nakatira siya sa labas ng paaralan. Sa komunidad ng Juxianyayuan. Tama iyon. Ang parke ay isang lugar lamang ng pagtatapon ng bangkay. At ang unang lugar ng insidente ay sa komunidad ng Juxianyayuan. Kailangan lamang ilagay ang itim na bag na pangbalot ng katawan sa isang dikuryenteng sasakyan na kayang magdala ng kargamento o dikuryenteng tricycle. Upang hindi makakuha ng atensyon, pansin ng mga kapitbahay. Naiintindihan ko na. Ang salarin ay nasa edad ng mga 35 taon. May taas na mga 1 metro at 7 sentimetro. At may timbang na 65 hanggang 70 kilo. At noong nakaraan, siya ay nasaktan ng isang babae. Dapat siyang magkaroon ng maliit na electric vehicle para sa mga kargamento. Nakatira sa komunidad ng Juxianyayuan. Ngayon ay nakakuha ka ng mahalagang impormasyon. Nakuha ang kaugnay na impormasyon. Ang suspect na si Li Chunsheng. Sa komunidad ng Juxianyayuan may isang tindahan ng convenience store na tinatawag na Wang Kelly, na may mga gamit sa krimen na nakalagay sa isang bag na tela, na nakatago sa ilalim ng kama. Sa aking kakayahan sa pagsisiyasat, at sa tulong ng sistema, ang pagkakataong ito para makilala ay darating na. Team Leader Shen, ang ex-girlfriend ko ay nasa maliit na komunidad na ito. Kilala ko ito ng mabuti. Ayon sa aking pagsusuri, dapat ay may-ari ng convenience store. Tita, kumuha ng bote ng tubig. Tita ikaw. Maganda ang lokasyon ng tindahan mo. Plano mo bang paupahan? Magaling ang paningin mo. Gusto mong paupahan ang tindahan namin. Pero hindi ako ang may huling salita. Kailangan ko munang hintayin bumalik ang anak ko para makipag-usap sa kanya. Nasaan ang anak ninyo? Ang anak mo, nasaan na siya ngayon? Pumunta siya para kumuha ng mga gamit. Kakabalik lang. Purong gatas. Nanay. Li Chunsheng. Sino ka? Hindi na ako kilala. Ako ang tagapagpatupad ng batas. Huwag kang mag-alala, boss. Nandito ako, ang maliit na detective na si Zuch. Hindi siya makakatakas. Boss. Boss, tulungan niyo po kami. Li Chunsheng. Ngayon ay opisyal na arestado ka sa kaso ng sunod-sunod na pagpatay sa mga dalaga. Binabati kita, host. Nakalutas ng kaso ng sunod-sunod na pagpatay sa mga dalaga. Naaresto ang salarin na si Li Chunsheng. Nakakuha ng 2,000 karanasan. Walang batas o prinsipyo sa pananakit. Walang batas o prinsipyo sa pananakit. Mga tagapagpatupad ng batas ang humahawak ng kaso. Mataas na hukom. Maaari bang itanong kung bakit mo siya hinuli? Mataas na hukom. Maaari bang itanong kung bakit mo siya hinuli? Ito ay isang sunod-sunod na kaso ng pagpatay sa mga dalaga. Mga suspek sa krimen. Walang katarungan. Sinasabi mong anak ko ang pumatay. Kaya siya na ang pumatay. Ano ang ebidensya? Hindi mo ba nakita? Katatapos ko lang sabihin na ako ay tagapagpatupad ng batas. Agad siyang tumakas. Anong klaseng ebidensya ito? Tita. Ang taong ito ay ang aking ex-boyfriend. Matapos akong iwanan, nagmamadali siyang makakuha ng kredito. Baka nga, gamitin ang iyong anak bilang hadang bato. Mabuti pa, ikaw ay may pangunawa, batang babae. Kailangan mong maging saksi para sa akin. Tinanong niya ako kanina, kung ibebenta ba ang tindahan. Gusto lang niyang agawin ang tindahan ko. Gauzy, talagang labis akong nabigo sa iyo. Ilang araw tayong hindi nagkita. Hindi ko akalain na nagbago ka. Napakawalang pakundangan. Tara, tingnan niyo. Ang opisyal ng seguridad ng transportasyon ng Donghai City, si Gauzy. Walang pakundangan. Hindi nag-iingat sa pag-aresto. Gusto pang agawin ang tindahan ng iba. Mga kaibigan, may ebidensya ako ng krimen ni Li Chunsheng. Gauzy, hindi ko pa alam kung sino ka. Ang alam mo lang ay hulihin ang mga nagmamaneho ng lasing. Anong ebidensya meron ka? Li Wei, pumunta ka sa kwarto ni Li Chunsheng. May isang canvas bag sa ilalim ng kama. Nasa loob nito, may isang patalim na may dugo. Mabilis na pumunta at bumalik. CJ. Nanay. Hindi siya dapat pumasok sa kwarto ko. Walang masama sa anak. Hindi ka naman pumatay.
Wala siyang ebidensya. Malapit na siyang palayain. Sinasabi ko sa'yo, wala kang ebidensya. Hindi lang kailangan mong humingi ng tawad sa anak ko. Kailangan mo ring magbayad, 10,000 piso para sa pinsalang emosyonal. Gauzy, maghintay ka na lang na mapahiya. Nahanap na ni boss. May isang dugo ang kutsilyo pa sa loob. Nagawa ko na ang napakaraming kaso. Pero hindi pa rin nila ako natagpuan. Ikaw na isang traffic enforcer. Bakit mo ako mahahanap? Magpakatotoo ka. Gauzy, hindi mo pinapansin ang mga ilaw trapiko. Anong mga suspect ang hinuhuli mo? Liu Yating, pinipigilan mo ang mga tagapagpatupad ng batas sa kanilang gawain ngayon. Iulat ko ito sa iyong nakatataas na leader. Nais ko lang naman na makatulong. Anong pinipigilan ang kanilang gawain? Ikaw nag-aakusa ka ng walang batayan. Pagsisinungaling at paninira. Ang aming leader ay nakasampa na. Sa boses ng gobyerno, bukas ay kailangan pang dumalo. Sa seremonya ng pagkilala sa lungsod, saan siya makakahanap ng oras para siraan ka, tanga? Tara na. Paano nangyari yon? Paano naging ganito katindi si Gauzy? Siguradong pagkakataon lang to. Tiyak na pagkakataon lang to. Sa pagkakataong ito ng parangal, kailangan nating bigyang diin ang isang batang pulis mula sa unit ng trapiko. Kagawad Gauzy. Naitala ang 4 na pangunahing kaso sa loob ng maikling panahon. Ang pinakakahanga-hanga ay, matagumpay nilang naresolba ang serya ng mga kaso ng pagpatay sa kababaihan sa Donghai City, at nagbigay ng kapayapaan sa mga taga Donghai City. Para sa mga mamamayan nito, isang mapayapang buhay. Kami ay nagpasya. Para kay kasamang Gauzy, maraming karangalan. Iayos ang mga kaugnay na tungkulin. Magsikap sa trabaho. Mag-alaga sa mga kasamahan. Aktibong tumulong sa iba. Kasamang Gauzy, pumanhik ka at tumanggap ng gantimpala. Ako na ang taya mamaya. Kakain tayo. Para sa iyong maagang pagbati. Para sa iyong maagang pagbati. Hindi. Salamat ah. May usapan ako sa asawa ko. Mamimili kami. Hindi ko narinig na kasal ka na, Opisyal Gao. Siya ay isang napakagandang babae, di ba? Tingnan mo, talagang gwapo ang asawa ko. At may kakayahan. Siyempre, gwapo siya. Pero Kinyan, bakit bigla kang nagpakasal sa kanya? Hindi ka naman naloko, di ba? Noong umaasa ka pa sa pamilya, nagsimula na akong magnegosyo at kumita. Maraming bilyon na. Sinasabi mong naloko ako. Huwag tumakbo. Bakit ka nakatayo? Umalis ka na. Umalis ka. Lahat umalis. Kinyan, tulungan mo ako. Ano ang gagawin? Kinyan, huwag magpanik. Asawa. Buti na lang at nakarating kaagad ang asawa ko. Kapatid na babae, kahit magpakita kayo ng pagmamahalan, kailangan nyo ring mag-share ng oras, okay ba? Ako pa nga inauntog gamit ang kutsilyo. Nakaipit sa lig. Tumahimik ka. Kung hindi, pwede kitang saktan ngayon. Asawa, siya ang matalikong kaibigan. Tulungan mo siya. Dumating ka ngayon sa New World Shopping Mall. Kumuha ng kaugnay na impormasyon. May hindi magandang nangyari sa pamilihan. May nag-ipon para sa bata, para sa gastusin sa ospital, upang maiwasan ang ibang insidente. May mensahe mula sa sistema. Dagdagan pa ang aking kasanayan sa negosasyon mula sa nakaraang buhay. Hindi ko hahayaan na may masaktan. Kinyan, umurong ka ng 20 metro. Kayo, ilayo ang masa. Umurong ng 20 metro. Kuya, anong pangalan mo? Kumuha ka ng sigarilyo. Huwag magpaloko. Lumayo ka sa akin. Alam ko, nagnanakaw ka ba para sa mga bata sa ospital? Alam ko, nagnanakaw ka ba para sa mga bata sa ospital? Paano mo nalaman? Magkano pa ang utang sa ospital para sa operasyon? Binayaran ko na ito para sa iyo. Pinalaya mo ang batang ito. Hindi ako naniniwala. Ako ay isang opisyal ng trapiko. Gauzy, maaari mo akong pagkatiwalaan. Magpapadala ako sa iyo ng pera ngayon. Kapag nagbayad ka, maaari mo rin itong bawiin. Gusto ko nang umalis ngayon. Ano ngayon kung pinakawalan kita? Mga GIF footage. Kita ang mukha mo. Nakuha ng malinaw. Ngayon, kailangan mo lamang ilapag ang kutsilyo. Tinuturing na pagsuko. Gagamot ng ospital ang iyong anak. Makikita mo pa siya. Anong tulong yan? Lahat sila ay nakatingin sa pera.
Sino ang tutulong sa aking anak? Alam ko, maaaring ikaw ay nasa gitna ng nakawan bago ito. Marami kang naranasang, hindi patas na pagtrato, kaya't hindi ka naniniwala sa mga tagapagpatupad ng batas. Hindi ka naniniwala sa mga doktor. Pero, mag-isip ka mula sa ibang anggulo. Kung magpaprangka ka ngayon, at ito ay may ulat sa media, talagang nasaktan mo ang tao. Magagalit sa iyo ang lahat. Ang anak mo, maapektuhan ng mga sabi-sabi. Ngayon, ibaba mo na ang kutsilyo mo. Sumuko ka. Magkakaroon ka pa rin ng awa. Bigyan ka pa rin ng tulong. Ang iyong anak. Siguradong magiging maayos ito. Kinyan. Talagang kahanga-hanga ang asawa mo. Sa ilang salita lamang, nailigtas mo ako. Ang gastos sa paggamot ng iyong anak. Kami mga tagapagpatupad. Magbibigay ka ng donasyon. Ginoong Gao. Magaling kang pulis. Tara na. Binabati kita, host. Naimbitahan si Feng Jianmin na sumuko. Nakuha mo ang 1,000 na karanasan. Boss, ang galing mo talaga. Kaka-arrive lang namin. Naayos mo na agad ang problema. Sige na. Sumama ka sa amin sa pulisya. Ayoko. Gusto kong makipagkita sa asawa ko. Pupunta kami sa mall. Bumili ng regalo para sa mga bunso. Asawa ko. Unang beses kong nakita ng personal na nagsasagawa ka ng kaso. Talagang ang galing-galing mo. Panganay, ang ganda talaga ng asawa mo. Medyo naiinggit at nainis na ako. Umalis ka na. Tara na. Kuya. Xiaohui, anong ginagawa mo? Dalhin mo ang bag. Mabilis, pasok. Ek, ang ganda mo. Nakatulala ako sa iyo. Kuya, Ek, kumain ka. Iyan ang regalo na binili ko para sa inyo. Pagkatapos kumain, buksan nyo at tingnan. Gusto nyo ba? Salamat, ate. Halika, Kinyan. Maligayang pagdating sa ating pamilya. Maligayang pagdating. Uy, mahal. Mukhang masarap ang karne na to. Tikman mo ito. Kuya, binabati kita. Sa promosyon at pagkamit ng unang gantimpala. Halika. Mula ngayon tayo na. Mga nakamit na kababayan ng mga batang may kontribusyon. Binabati kita. Yisa the way at sa asawa. Ako at ang kapatid kong babae ay naghanda ng regalo para sa iyo. Sa ibaba, kukunin ko ito. CJ. Xiaohui, bumili ako sa iyo ng isang napakamagandang damit. Subukan natin. CJ. Tara. Subukan muna. Bumili ng bagong bahay. Na-promote sa tamang posisyon. Nakapagprotektahan pa ang mga kapatid. At nakahanap pa ng kagandahan tulad ni Kinyan. Magandang asawa. Ako si Gaozi. Unang hakbang sa pagbabago ng kapalaran. Nagtagumpay. Hoy! Hindi ka ba bababa para kunin ang regalo? Anong nangyari? Kuya, parang nakita ko na ang kaso ng pagpatay sa buong pamilya. Ano? Kuya, nandito ako. Kumusta, Team Liu? Ako si Traffic Security Officer Gaozi. Ikaw si Gaozi mula sa Puding Traffic Division. Ikaw ang nag-aresto sa bilyonaryong mayaman. Nakuha na naman ang serial na mamamatay tao na babae. Ako iyon. Kanina umaga. Kasali ako sa iyong parangal kanina. Hindi ko inakalang makikita tayo agad muli. Mabilis ang pagkikita natin. Kumusta, Team Liu? Tumawag sa akin ang nakababatang kapatid ko. Sinasabi dito nagkaroon ng krimen. Pumasok ka, tingnan natin. Kapatid Liu. Ito ay isang kaso. Sa kabuuan, 5 tao. Natira na lang isa, na may Alzheimer's. Matandang babae. Ang bangkay na ito ay ang panganay ng matanda. Mayroon pang 4 na bangkay. Isa sa kusina. Isa sa opisina. At 2 sa silid tulugan. Tiyak na ito ay gawa ng kakilala. Kaya nang sala rin na pumatay ng 3 o 5 ng sabay-sabay. Palitan ng isang estranghero. Hindi posibleng walang ingay. Nakagagambala sa kapitbahay. May posibilidad ba na ang 5 tao ay hindi magkakilala ng malalim? Bawat isa ay nag-aalala sa sarili. Hindi masyadong iniintindi ang iba. Napakaliit ng posibilidad. Kahit napatayin mo ang hayop, magiging maghihirap ito. Kaibigan, bigyan mo ako ng guwantes.
Kapatid Gao, marunong ka pa bang mag-autopsy? Ang patay na ito ay 3 namatay sa loob ng 3 oras. Ulat ng piskal na pagsusuri. Tulad ng oras na sinabi mo, lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Kapatid na Liu, anong palagay mo? Nang hula ako. Siguro ay pagnanakaw sa loob ng bahay. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Kapit Liu, ano ang naiisip mo? Sinasabi ko lang na ito ay isang pagnanakaw sa bahay. Hindi ito isang pagnanakaw sa bahay. Siguradong gawa ito ng kakilala. Pero maraming mahalagang bagay ang nawala sa bahay ng biktima. Hindi ito isang simpleng pagnanakaw sa bahay, ano? Kung ito ay isang ordinaryong pagnanakaw. Sana binuksan niya lahat ng kabinet, hindi lang 2. At pinili lang niyang buksan ang 2. Kaya niyang maingat na hanapin lahat ng mahalagang gamit. Ibig sabihin, ang salarin ay pamilyar na pamilyar sa bahay na ito. Siguradong kakilala niya ang gumawa. Ang ibig mong sabihin ay, ang 3 salarin ay sinadyang akayin ang mga nagpapatupad ng batas, papunta sa mga pumasok sa bahay para manghold up. Kapatid na Liu, maliban sa 5 biktima na ito, at sa nakaligtas na matandang babae, may iba pang tao. May isang yaya. Tara, tingnan natin. Mei Fang ah. Ang mga anak kong isinilang ay walang kwenta. Mabuti ka sa akin. Ibibigay ko sa iyo ang mana. Ginoong matanda, magpahinga ka muna. CJ. Kapatid na tagapagpatupad, wala akong balak sa mana ng matanda. Wala rin akong kinalaman sa 3. Ate Jiang, huwag kang matakot. Ito si Traffic Enforcer Gauzy. Sabihin mo sa kanya. Saan ka noong 3 oras ang nakalipas? Ako. Uwi ako ng alas 4:30 ng hapon. Para sa pagkain ng anak ko. Mga alas 6 ng gabi uwi na ako. At nakita ko ang buong sahig na puno ng dugo. Kaka-report ko lang ng kaso. May anak ka pa. Sapat ang alibi. At saka si Jiang Meifang. Walang dahilan para sa 3. Mukhang, hindi siya gumamit ng kakilala. Pagpatay sa buong pamilya, pamana. Lubos na ebidensyang walang presence. Kapitan Liu, alam ko na kung sino ang salarin. Kapatid na Gao, sino siya? Magsimula na kayo muna. Una muna ako. Bakit ka nagmamadaling punta? Ikaw pala. Kakagaling ko lang magpanggap na sigurado. Na wala kang 3 dahilan. Hindi. Wala akong. Hindi ako. Ang pumatay ay talagang hindi ikaw. Hindi akalain na ikaw. Katatapos ko lang na maggarantiya. Na wala kang dahilan para pumatay. Hindi. Wala akong ginawa. Hindi ako. Ang pumatay ay talagang hindi ikaw. Ang salarin ay ang anak mo. At ikaw ay kasabwat. Liu ang tagapagpatupad ng batas. Hindi ba siya ang traffic enforcer? Paano siya makakasira ng kaso? Walang ebidensya, nagsasalita lang ng walang base. Hukom Liu, pumunta na tayo sa bahay ng salarin. Maaari pa tayong makahanap ng patunay. Huwag kayong pumunta sa bahay ko. Wala kayong karapatan na pumasok sa bahay ko. 2 tao ang dumating. Dalhin niyo siya sa akin. Bitawan niyo ako. Kapatid, gusto mo bang sumama sa akin? Para hulihin ang salarin? Hindi na. Dahil sa tiwala ni Ginoong Liu sa akin. Kung hindi, paano ako makakahanap ng solusyon sa kasong ito? Mga kapatid, para sa kasong ito, talaga namang nag-overtime. Ang mga pagsisikap ay hindi mas mababa sa akin. Ang ganitong tagumpay, hindi ko nakukunin. Congratulations sa host sa paglutas ng kaso. Nakatanggap ng 2,000 karanasan. Kapatid Gao, ikaw na damdamin. Ako si Liu Wenzhong. Naitala ko na. CJ, Liu, uwi na ako. Kailangan ko pang pumunta sa biyanan bukas. Uwi na at maghahanda. CJ, pumunta rin ako sa lugar. Narinig ko na na-promote ka sa posisyon at nakakuha ka ng unang gantimpala. May bahay ka ba? Paano naman ang sasakyan? Nanay, sabi mo dati, basta't gusto ko, kahit mayaman o mahirap, may bahay o wala, papayagan mo akong magpakasal. Si Gauzy ang gusto ko. Siyang pinili ko, asawa. King yan. Tita, ganito ang ginawa ko. Para sa ikabubuti mo. Ganyan ang pagiging magulang. Para sa kanilang mga anak. Pumili ng kapareha. Dapat lang. Sistema. Lumabas ka at sabihin mo sa akin. Ang mga gusto ng mahirap na biyanan na ito. Narinig ko. Na ang pamilya mo ay may mga nakababatang kapatid lang.
Pumanaw na ang mga magulang ko. Lumaki ako, kasama ang mga nakababatang kapatid. Ang asawa ko ay may malaking sense of responsibility. Mula pagkabata, pinalaki niya ang kanyang mga kapatid. Maganda ang iyong personal na kakayahan. Ngunit ang iyong sahod ay hindi sapat para sa iyong pamilya. Hindi mapagkakatiwalaan ang sistema. Kailangan kong umasa sa aking sariling alindog. Nakuha ko na ang ina ni Fian ko. Tiwala lang sa'yo, tiya. Yung bahay, bumili na ako. Ang bunso kong kapatid ay magaling sa 985. Ang ate ko ay nag-aaral pa sa 211. Tungkol naman sa akin, ang posisyon ko, hindi rin pwedeng manatili na lang sa lugar. May tiwala ako ng buong puso, na hindi ko hahayaan na maghirap si Kingyan. Ang sweldo mo sa isang buwan, hindi pa kasya para kay Kingyan, para makabili ng isang set ng makeup. Bakit ka makasisiguro? Sa sweldo mo sa isang buwan, hindi sapat para sa atin si Kingyan. Bumili ng isang set ng pampaganda. Ano ang batayan mo para masiguro? Meron pa, at pinapaniwalaan mo kami si Kingyan, na walang pahintulot ng aming mga magulang, ay nagpakasal ka at kumuha ng lisensya. Hindi mo ba naiisip na ang ganitong asal? Napaka mabababa. Mababa. Ito ay pasaporte ng mga mabababang tao. Noble. Tiya, sa paglipas ng panahon, makikita ang tunay na pagkatao. Malalaman mo kung ako ba ay katulad ng sinasabi mo, yung masamang tao. Siksiyaw-gaw, marunong ka ng tula ah. Sige, sabihin mo pa. Halika, halika, halika. Siksiyaw-gaw, umupo ka, umupo ka, umupo ka. Ako itong biyanan mo. Ang bilis namang magbago ng estilo. Hindi ko talaga inasahan na sobrang hilig ni Xiaogaw sa tula. Ako rin, gustong-gusto ko rin. Kaya ano, sa mga ganitong klaseng panitikan? Anong mga pag-aaral ang ginagawa mo? Sino ang mga libro na madalas mong binabasa? Si Sherlock Holmes. Si Agatha at ang mga ito. Ito rin ang mga gusto ko. Nabasa mo na ba si Marsk? Si Austin? At ang mga aklat ni Turk? Nanay, hanggang kailan mo ba? Ako tatanungin. Ito ang unang beses na pumunta ang iyong biyenan. Ngayon ay oras na ng pagkain ah. CJ, aalis na ako para magluto. Kayo muna mag-usap. Asawa, ang galing mo talaga. Tula, kaya napasok ko na ang nanay ko. Ganito pala kalakas ang charisma mo. Hindi ko akalain na makakasalubong ko ito. Nakuha ko ang gusto ng biyenan ko. Asawa, wala ka nang dapat ipag-alala sa nanay ko. Kaya niyang magluto para sa'yo. At saka, pagkatapos umuwi ng tatay ko mula sa biyahe, kailangan mong magpakitang gilas ng maayos. Maikling salita. Ngayon ay araw ng aking asawa. Unang pagkakataon na pumunta siya sa bahay namin. Wala akong oras na makasama sa'yo. CJ, hindi kita istorbohin sa araw. Tawagin mo ang asawa mo na sumama sa bahay ko para kumain sa Peace Hotel. Ginoong Gao, salamat sa pagligtas sa akin kahapon. Walang anuman. Asawa, tikman mo itong putahe. Tingnan mo kung masarap. Kumain ka sa Peace Hotel ngayon. Nakuha ang kaugnay na impormasyon. Magkakaroon ng katamtamang laki ng sunog na magdudulot ng pagkasunog sa 5 tao. Maaari ba akong pumunta sa kusina? Opisyal Gao, narinig kong sinabi niyan. Nakita mo ang restaurant na Kaiseki, na gumagamit ng seafood na may nuclear radiation. Ngunit sumusumpa ako, na lahat ng sangkap, na ginagamit sa Peace Hotel, ay ayon sa pamantayan. Hindi ito problema sa sangkap. Ngayon ay tuyo ang panahon. Alam ko ng kaunti tungkol sa sunog. Gusto kong pumunta at tingnan. Kung may panganib ng sunog, maliit na usapan, hayaan mong pumunta ang asawa ko para tingnan. Kung sakaling may panganib talaga ng sunog, malubha ang magiging resulta niyan. Huwag na po ninyong alalahanin si Police Officer Gao. Ang aming tahanan at ang Peace Hotel sa loob ng 23 taon. Ngunit hindi kailanman nagkaroon ng anumang panganib sa sunog. Nagliyab na. Mabilis tumakbo. Tulong. Miss Jiang, hindi maganda ang nangyari. May apoy sa itaas na nasusunog. King Yan, umalis na kayo muna. Aalis ako para iligtas sila. Asawa ko, napakadelikado. Huwag kang pumunta, mahal. King Yan, mas mabuting umalis na tayo muna. Walang anuman ang asawa mo, bilisan mo. Tulong, may tao ba? Ako'y pulis. Anong nangyayari sa loob? Tulong, may tao ba? Ako'y pulis. Ano ang nangyayari dito? Opisyal, paano kung hindi mabuksan ang pintuan? Darating pa ang mga bombero mamaya. Ang mga tao dito ay malamang na nasusunog na. O kaya inalulunod sa uso. Sipa mo. Opisyal Gao, pinto ng Peace Hotel.
Lahat ay espesyal na bakal na pinto. Kahit nasabay tayong sumipa, hindi natin ito mabubuksan. Anong kalokohan ito? Gauzy, bilisan mo, iligtas mo ako. Ayokong mamatay. Kayo, ilan kayo? Mabilis, lumabas na tayo ng sabay-sabay. Sumama kayo sa akin. Mabilis, takpan ang bibig at ilong. Mabilis, mabilis, umalis na. Ilan pa ang tao sa loob? Gaano nakatagal nagsusunog ang apoy? Ako, hindi ko alam. Magandang araw, Officer Lee. Ang asawa ko ay si Officer Gauzy, isang traffic enforcer. Pumasok na siya para tumulong sa mga tao. Kababawan. Isang traffic enforcer. Walang anumang proteksyon. Pumasok pa siya para tumulong. Nilalabag niya ang batas, nakakasama pa siya sa sarili niya. Tingnan mo, si Kapitan Gao lumabas na. Kumusta, Kapitan Lee? Ang asawa ko ay traffic police na si Gauzy. Pumasok na siya para magligtas. Ang gulo. Isang traffic police lang. Walang kahit anong proteksyon. Pumasok pa siya para iligtas ang tao. Sinasaktan niya ang sarili at ang iba. Tingnan mo, lumabas na si Opisyal Gao. Asawa. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Kamusta? Ilan pa ang natrap sa loob? Nailigtas na ang mga tao sa silid. Ikaw lang. Nailigtas mo ba ang lahat sa silid? May dalawang nawalan ng malay. Inabot ko na sa kanila. Nandoon na ang mga medikal na tauhan. Lahat ng iba ay nakalabas na. Kapatid, salamat sa'yo. Ganito, pumunta ka kasama ang mga kapatid. Sa isang ligtas na lugar. Pupunta ako sa loob para tingnan ang sitwasyon ng apoy. Binabati kita, may-ari. Matagumpay na nailigtas ang tao sa sunog. Kumuha ng 1,000 karanasan. Gino Police. Ako ang direktor ng Resource Management Bureau. Si Director Xi Fang. Salamat sa iyo ngayon. Binangga mo ng malakas ang kwarto. Kaya hindi kami mapatay sa usok. Ako ay kumakatawan. Lahat ng tao sa aming ahensya sa pamamahala ng pondo. Nagpapasalamat sa iyo. Sige, pupunta na ako sa ospital. Sa susunod na may pagkakataon, kakain tayo. May iba pa kaming gagawin. Umalis na kami. Director. Gauzy ay isang maliit na traffic enforcer. Bilang isang tao tulad mo, hindi mo na kailangang imbitahan siyang kumain. Director. Si Gauzy ay isang maliit na traffic enforcer. Bilang isang tao tulad mo, hindi mo na kailangang imbitahan siyang kumain. Alam mo ba kung ano? Si Gauzy ay isang taong pinahahalagahan ng mga lider ng lungsod. Ilang araw na ang nakalipas. Kakausap lang sa kanya sa isang seremonya ng pagkilala. Nandoon ako sa lugar. Naghihintay sa promosyon sa antas ng departamento. Ngayon, nag-aapoy pa rin siya ng ganito. Para iligtas kami. Sa kakayahan ni Gauzy. Tiyak na sa hinaharap. Napakalawak ng kanyang kinabukasan. Ang katayuan ni Gauzy. Kailan naging ganito kalakas? Kung hindi ako nakipaghiwalay kay Gauzy, tiyak na bibigyang halaga rin ako ng mga lider sa lungsod. Opisyal Gao, may utang na naman akong pabor sa'yo. Kapag natapos na ang renovation ng restaurant namin, saka kita iayain na kumain. Bilisan mo, bilisan mo. Huwag mo kaming istorbohin. Sa aming masayang gabi. Paalam. Gauzy. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Hindi kita naligtas. Ikaw mismo ang tumakbo palabas. Naiinis ka pa rin ba sa akin? Alam kong nagkamali ako. Pwede mo ba akong patawarin? Liu Yating, tapos na tayo, naghiwalay na tayo. Huwag mo na akong hanapin. Pero namimiss kita. Galit ka pa ba sa akin? Alam kong nagkamali ako. Maaari mo ba akong patawarin? Liu Yating, naghiwalay na tayo. Huwag mo na akong hanapin. Pero namimiss kita. Liu Yating, noong nakipaghiwalay ka sa asawa ko, hindi kita nakita na sobrang nalungkot. Hindi ba't dahil nakita mong nagtagumpay ang asawa ko? Kaya ka bumalik sa kanya? Tama ba? Liu Yating, noong una mong pinigilan akong hulihin ang suspect, hindi pa ito naiulat. Sa susunod, huwag mo nang guluhin pa ako. Siguradong ulat ko ito sa iyong leader. Liu Yating, kung susubukan mong saktan pa ang asawa ko, ibabalik ko ang sampal sa'yo. Gauzy, hindi ka nagmamahal sa nakaraan. Siguradong gagawin ko ang lahat para mapahiya ka. King Yan, pasensya na, hindi na kita makakasama ngayong gabi. Sabi ni Captain Shen kanina, may isang kaso ng pagdukot na nangyari. Sige na, walang anuman. Bumalik ka na.
Lugar ng pagkawala. Opisyal Gao. Nakita ko kayo sa boses ng gobyerno. Nanalutas ninyo ang kasong pangangalap ng tao noong 20 taon na ang nakalipas. Kaya't nahirapan si Team Shen na hanapin kayo. Kailangan mo talagang tulungan kami. Sabihin mo na, paano nawala ang bata? Kanina tanghali, nag-drive ako kasama ang anak ko para kumain. Gusto niyang uminom ng milk tea. Pinark ko lang ang sasakyan sa tabi ng daan. Habang bumibili ng milk tea, nawala na siya. Ito ang mensahe mula sa mga kidnapper. Ikaw ang gagawa ng una. Gagawin ko ang ika-15. Han Jingmei, pabayaran kita sa ginawa mo. Ayan, Gil. Han, may nagawa ka bang hindi maganda sa ibang tao? Gagawin kong magbayad ka ng halaga. Ayan, Gil. Han, may na-offend ka bang tao? Wala akong ginawa. Opisyal Gao. At ako, palagi akong nasa labas para sa trabaho. Ang asawa ko ang nag-aalaga sa mga bata sa bahay. Wala akong kilalang tao. Siyempre, hindi ako dapat magkaroon ng alitan sa sinuman. Itong mensahe, malamang ay gawa ng mga kidnappers para maligaw tayo. At iligaw ang aming investigasyon. Ayon sa aking karanasan sa pag-imbestiga sa nakaraang buhay. Itong si Han Jingmei. Tiyak na may itinatagong lihim. Boss. Ito ang key thief sa harap ng milk tea shop. Ginoo Police Gao. Hindi pa ngayon. Habang tinitingnan mo ang tanawin sa milk tea shop, gusto mong ipatawag ang traffic enforcer para hanapin ang anak namin. Sa tingin ko, ayaw mo lang na makabalik ang anak ko. Tahimik. Nagtataya si Opisyal Gao sa direksyon ng mga kidnapper. Liu Wei, pumunta ka sa milk tea shop sa West District. Hanapin mo ang may-ari at tanungin. Tingnan mo kung may nakita siya. Kung may malapit, anong mga kahina-hinalang tao ang may kasamang bata? Bakit ka sigurado? Natiyak na sa kanlurang distrito. Ngayon, may mga surveillance sa silangang distrito. Ang hilagang distrito ay nasa pagkukumpuni, at ang timog distrito ay congested. Para sa mga kidnapper, pinakamainam sa West District. E paano kung pareho lang ang iniisip ng mga kidnapper? Tama, pareho tayo. Sa tingin ko, kailangan suriin ang 4 na distrito. Dapat lahat ay tingnan. Sobrang galing ng matanda. Kakausap ko lang sa may-ari ng milk tea shop. Nagtawag na ako ng telepono. Sabi niya, may nakitang isang babaeng nakasuot ng pulang damit. Dinala niya ang isang batang lalaki. Pumunta sila sa kabilang parking lot. Hindi pumutol ang bata. Mukhang kakilala ang gumawa nito. Boss, talagang humanga ako sa'yo. Tama lahat ng sinasabi mo. Ginoo Police Gao. Tama ang hula mo. Pwede ka pa rin tumulong sa amin sa paghahanap kung nasaan ang bata. Tama ba? Ginoong Han, kung gusto mong malaman kung nasaan ang anak mo, huwag kang magtago. Sino ang iyong na-offend? Ikaw ang nag-imbestiga. Anong kinalaman nito sa akin? Mukhang hindi mo mahanap ang anak ko. Gusto mong itulak ang responsibilidad sa akin. Kung ayaw mo pang ibulgar, ang anak mo ay malamang na nasa panganib. Officials. Sabi ko na, makakatulong ka bang mahanap ang anak ko? Tiyak. Sabihin mo. Qian Fanshan, ilang araw na ang nakalipas. Dumating ang ex-asawa ng asawa ko sa bahay namin. Sabi niya, may sakit ang anak niya at kailangan ng pera. Pinaalis ko siya. Siyempre. Sabi. Ilang araw na ang nakalipas. Ilang araw na ang nakalipas. Si Qian Fanshan, dumating ang ex-wife ng asawa ko sa bahay namin. Sabi niya, may sakit ang anak niya at kailangan ng pera. Pinaalis ko siya. Han Jingmei, ikaw. Anak ko rin yon. Hindi ito ang tamang oras para mag-away. Sabihin mo sa akin, tirahan ng ex-wife mo. Agad kaming pupunta ng pulis para iligtas siya. Matagal nang lumipat siya at ang anak ko. Hindi ko rin alam. Sige, umuwi na kayo ngayon. May balita na. Ipapaalam ko agad sa inyo. Pasensya na sa inyo dalawa. Ginoong Shen, ayon sa mga GTV footage, ang mga kidnapper ay tiyak na nakatira sa astronomical community sa likod ng milk tea shop. Tara, pumunta sa property center ng astronomical community. Kunin ang impormasyon ng mga may-ari. Kailangang iligtas agad ang bata. Asawa, ang tagal mong lumabas. Hindi nagsinungaling si Liu Wei. Talagang maganda ang asawa ni Gaozi. Kaibigan mo ba yung matandang ito? Kumusta po, Lolo? Batang babae. Ang tawag ng matandang ito ay masyadong matanda, di ba?
Kadalasan, napakaseryoso ninyo. Naging mainit ang ulo ko at nasabi ko lang. Gauzy, mukhang tama ang pagkakaalam ng asawa mo sa mga tao. Ah, tama nga. Nahanap na ba ang bata? Kadalasan, napakaseryoso ninyo. Naging mainit ang ulo ko at basta na lang akong nagsalita. Gauzy, mukhang magaling ang asawa mo sa paghusga ng tao ah. Ah, tama nga. Nahanap na ba yung bata? Nahanap na. Talagang kahanga-hanga si Gauzy. Sa pamamagitan lang ng TV, nahanap na ang lokasyon ng mga kidnapper. Asawa, ang galing-galing mo. Gauzy, dahil nandito na ang asawa mo, ako na ang mauuna. Tama nga. Gauzy, tungkol sa parangal bukas. Huwag kang malete ha. CJ, salamat kapitan. Hindi ako malalate. Sige, paalam. Uy, mahal. Ibig sabihin ng tiyuhin na iyon, magiging promoted ka na naman. Hindi pa tiyak ang tungkol sa promosyon na ito. Yun nga, ang direktor ng ahensya ng pamamahala ng pondo ay mag-ulat sa ating ahensya tungkol sa sitwasyon ng pagsagip sa sunog. Tinataya ko na ito ay isang maliit na pagkilala. Hindi ito malaki. CJ, balik na tayo sa bahay. Asawa, ito ba ang sinasabi mo? Hindi gaanong malaki. Kahit may mga mamamahayag, pati ang istasyon ng telebisyon nandito. Nang lungsod ng Donghai, dumating na rin ang mga gobernador ng 4 na pangunahing rehiyon. Kahit na may mga mamamahayag, dumating din ang mga istasyon ng telebisyon. Mula sa Donghai City, dumating na rin ang mga gobernador ng 4 na pangunahing rehiyon. Asawa, lumaki ako sa ganitong sitwasyon. Isang napakalaking seremonya ng pagkilala. Talaga, hindi ko pa siya nakita ng maraming beses. Ay, Gauzy, ito. Halika. Asawa, sige na, umalis ka na. Nandito lang ako, naghihintay sa'yo. Halika. Gauzy. Ay naku, Gauzy. Ngayon, talagang pinahanga mo ang aming hepe ng traffic. Nga, ang mga punong opisyal mula sa 4 na rehiyon ay talagang dumating para bigyan ka ng parangal. Ikaw pala si Officer Gao. Ah, kamusta? Salamat sa pagligtas sa aking apo. Ikaw ang ama ni Gyangi. Han, kinabukasan ay dinukot ang apo ko. Nagmadali akong pumasok sa ospital. Hindi ko inasahan na sa loob ng 24 oras, matutulungan mong maibalik ang bata. Ginoo, Police Go. Maraming salamat sa iyo sa pagliligtas sa anak ko. Naligtas pa ang buong pamilya namin. Napakabait ninyo. Ito ay aking tungkulin. Magaling. Pakiusap. Napakabait ninyo. Ito ang aking tungkulin bilang tagapagpatupad ng batas. Magaling. Ikaw ang mag-imbita. Mga kasamahan, sa ganitong pagtitipon ng parangal. Si Comrade Gauzy pa rin. Matapos ang huling pagtitipon ng parangal. Muling nakabuo ng mga kaso. Ng pagpatay sa buong pamilya, ng kaso ng pang-aabuso sa mga bata. Matagumpay na naisip ang mga holdaper na sumuko. Sa malaking sunog sa Peace Hotel. Walang pag-aalinlangan na. Nagligtas ng mga taong naipit. Naniniwala ako na lahat ng tao ay makakaunawa ng hirap at pagsubok dito. Aba, hindi ko akalain na si Gauzy ay mabilis na makakahabol sa akin. Sa loob ng maraming taon, parang walang kabuluhan ang aking mga pinagdaraanan. Mahigit 10 taon, mas mabuti pa ang ilang araw ni Gauzy. May kakayahan ang batang ito, si Gauzy. Marunong siyang magpasalamat at may malasakit. May kakayahan at responsibilidad. Ito ang ating hinaharap. Tito Zhao, may kailangan akong asikasuhin dito. Sige na. Director Zhao, mayroong kagyat na kaso dito. Sige na. Yating, tingnan mo, ito ang huli. Si Officer Gauzy na ang nagligtas sa atin. Ngayon, isa na siyang ikalawang antas na bayani sa ating Donghai City. Hey Yating, nung si Officer Gauzy ang nagligtas sa atin, nabanggit mo pa ang pangalan niya. Kilala mo ba siya? Yating, kung gusto mong makilala, ibigay mo sa akin ang WeChat ni Official Gao. Yating, magkaibigan tayo. Ipakilala mo rin ako, ha?
Liu Yating. Tanong ko sa'yo. Humaharang ka ba kay Gauzy sa pagdakip? Serial na mamamatay tao ng mga babae. At nagsasalita pa para sa mamamatay tao. Director. Basta mabuti ang loob ko. Isa siyang maliit na traffic enforcer. Paano niya mahuli ang tao? Paano kung mali ang huli niya? Tinutulungan ko siya eh. Sobra ka na talaga. Alam mo ba, na ang video na pumipigil sa kaso ni Gauzy ay na-upload na sa internet. Ngayon, ikaw na ang katatawanan ng lahat. Bilisan mo. Ihanda mo na ang lahat ng gamit mo. Sabihin ko agad sa grupo mo. Ang proyekto ng aming ahensya sa pamamahala ng pondo. Hindi mo na kailangang pangasiwaan. Tapos na. Bakit ko ba siya sinundan noon? Na makipaghiwalay kay Gauzy? Kung sana ako pa rin ang girlfriend niya ngayon. Ngayon sana ay kasama ko si Gauzy, na nag-enjoy sa karangalan, na pinagsisikapan ng maraming tao. Gauzy. Pasensya na inanyayahan kita mula sa seremonya ng pagkilala. Walang anuman. Matatapos din iyon. Pag-usapan natin ang mahalaga. Sabi sa telepono. Ninakawan si Zupeng. Anong nangyayari? Ginoong Gao, may gustong pumatay sa akin. Ginoong Gao, may gustong pumatay sa akin. Ito ay nakita sa bulsa ni Zupeng. Ang mga kasalanan mo. Tanging kamatayan lamang ang makakapaglinis. Dapat sana, gusto kong ipapunta siya sa ibang bansa para magtago. Ngunit ang batang ito, sinasabi na hindi siya mapakali, na nag-iisa ako sa bansa. Sinasabi na ayaw niyang umalis. Zupeng, anong ginawa mo? Tatay, wala akong ginawa. Kailangan mong maniwala sa akin. Naniniwala si tatay sa'yo. Pagkatapos bumalik ni Zupeng sa bansa, palagi siyang sumusunod sa utos. Sa araw-araw, maliban sa pag-aaral, ay nasa kumpanya ako para mag-practice. Hindi pa ako kailanman gumawa ng masama. Zupeng, kaya natatakot ka ba, Kian? Dahil ang liham na ito. Hindi lang ako ang nakatanggap nito. Mayroon akong kaibigan. Nakatanggap siya ng papel na ito. 2 araw pagkatapos ay namatay. Namatay. Ano ang pangalan niya? Paano siya namatay? Saan? Ang pangalan niya ay Zhu Zirong. Ako at siya ay nagkakilala sa pagtanggap ng aking ama. 2 araw na ang nakalipas. Siya ay pinatay sa isang bar. Sa Jinghai District. 2 araw na ang nakalipas. Siya ay pinatay sa isang bar. Nabaril at pinatay ng tao. Patay na ang kasama mo. Yung mga pulis sa Jinghai District. Kamusta ang kanilang investigasyon? Natanong na ba nila tungkol sa papel na binigay mo? Yung mga pulis sa Jinghai District. Sabi nila hindi pa rin malinaw ang investigasyon. Natanong ko na si Captain Liu. Sabi niya, sa kasalukuyan patuloy ang masusing investigasyon. Tungkol sa papel. Tungkol sa papel. Sinabi niya sa akin na huwag mag-alala. Nagpadala siya ng 2 pulis na nagpapatrol sa ibaba. Opisyal na Gao. Natatakot ako. Pakiramdam ko malapit na akong mapatay. Walang anuman, walang anuman. Walang anuman talaga. Kapitan Gao. Napanood kita sa telebisyon. Nakuha mo ang 2nd antas na titulo ng bayani. At nakasangkot pa sa isang kaso ng pagpatay. Kaya, gusto kong humingi ng tulong sa'yo. Alaynan, matagal nang nawawala ang anak ko ng higit sa 10 taon. Kaya lang, nagkakilala lang kami ng anak ko bilang mag-ama. Ayaw kong may mangyari sa anak ko. Kapatid na Gao, sabi ni Son, nandito ka daw. Nandito na kami. Kapitan Liu. Pag-usapan mo ako tungkol sa kaibigan ni Zupeng. Tungkol sa kaso. Ang biktima, si Zhu Zirong. 26 na taong gulang. Taga Donghai City. Ayon kay Zupeng. Si Zhu Zirong ay umiinom sa bar. Nahulog sa pagkakatulog. Noong una, akala nila ay nalasing siya. 20 minuto ang lumipas. Natagpuan siyang walang hininga. Tumawag ng pulis. Nakatulog. At pagkatapos ay namatay. Alaynan. Ang biktima ay napoison ng castor bean toxin. Kapitan Liu, hindi basta-basta ang kasong ito. Alaynan. Ang biktima ay napoison ng castor bean toxin. Kapatid Liu, hindi simpleng kaso ito. Kapatid Gao, napakahusay mo. Ang iyong hatol ay tumutugma sa mga resulta ng pagsusuri ng forensic. Talagang natagpuan sa katawan ng biktima ang resin toxin. At mayroon pa, ika-30 ng Hunyo, 2025. Bumisita kami sa mga bar na may live na singer at mga regular na bisita ng bar. Sabi nila, nagkaroon ng pagtatalo ang biktima at ang may-ari. Kapitan Liu, mayroon ka bang mga pinagdududahan? May-ari ng bar, sa mga alak ni Fan Wenhao, natagpuan din ang resin. May iba pa ba? 12 tao. Bartender, kumakanta sa bar, mga babaeng kasama at iba pang bisita. At iba pa. At si Zupeng. Siyempre, mayroong gustong saktan ang anak ko. Bakit siya ang naging suspect?
Ay, Ginoong Sun. Walang anuman. Kami sa pulisya. Nasa normal na proseso ng investigasyon. Si Liu, dalhin mo ako sa lugar ng insidente para tingnan. CJ. Nandito ang bangkay. Noong mga panahong iyon, si Zupeng, ang may-ari ng bar, may bartender at singer din. Lahat ng iba ay napalibutan. Nagtago ang boss sa alak. Yung boteng may resin. Nasa kwarto rin ba iyon? Nakatago sa alak ng boss. Yung boteng may resin. Nasa kwarto rin ba iyon? Ito yun. Sa loob ng boat ng red wine. Yung nakuha nilang resin. Ayon kay Zupeng, nakita niyang dinala ng boss ang kanyang nakatagong alak. Humingi ng tawad sa yumaong. Alam ang pumatay. Kung paano pumatay. Nagsaliksik ang aming grupo ng 2 araw. Walang nahanap na bakas. Tiningnan mo lang ang bote ng alak. Alam na kung paano pumatay ang salarin. Dahil humihingi ng tawad. Kaya maliban sa biktima. Uminom din ang boss ng alak na ito. Uminom din si Zupeng. Hindi uminom si Zupeng. Uminom ng kaunti ang may-ari ng bar. Sabi ni Zupeng, mahigpit ang kanyang tatay. Hindi siya matapang uminom sa labas. Nakuha ko na. Zupeng. Nagsisinungaling siya. Kapitan Liu. Naisip mo na ba? Bakit yung boss, uminom siya pero walang problema? Posible bang ganito? Baka uminom lang ang bar owner. May isa pang posibilidad. Walang resin toxin sa bote ng alak na ito. Kundi may nagdagdag nito pagkatapos. Kung walang lason sa bote ng alak, hindi gaano mapaparatangan si Zupeng. At hindi siya masyadong magiging suspect. Kung ganito ang kaso, patay. Maaaring hindi siya uminom. Nakalason sa resin. Kundi kumain siya ng pagkain na may resin. At ang pagkain na ito ay nandito sa kwartong ito. Kapatid Gao, nasuri na namin ang basurahan. Maliban sa ilang prutas. At mga tira-tirang pagkain. Wala nang iba. Yung huling kaso ng pagpatay. Hindi ba't sinuri nyo rin ang lugar? Hindi ba't ako ang nakakita ng ebidensya? Iba ito. Nakuha namin ang mga aral mula sa nakaraang proseso ng kaso. Sa pagkakataong ito, napakadetalye ng aming investigasyon. Talaga? Ano ang tungkol sa papel ng candy na ito? Ano ang nangyari dito? Talaga? Ano itong wrapper ng candy? Ano bang nangyari? Ay naku ito. Talagang, ito ay pagkukulang ng aming klase sa pagsusuri. Ngunit itong wrapper ng candy, posible bang, ito ay iniwan ng mga naunang bisita? Zupeng, yung kaibigan mo noong araw na iyon, kumain ba ng mga bagay na ibinigay ng iba? Kumain. Noong panahong iyon, sinabi ni Zhu Zirong na nalasing siya at sumasakit ang ulo. Ang residenteng singer na si Liu Lumi ay kumuha ng 2 piraso mula sa bag niya at ibinigay sa kanya. Pinayuhan ko pa siyang huwag masyadong kumain ng asukal. Nalaman mo ang tunay na daluyan ng lason na pumatay kay Zhu Zirong, na nagdala ng lason. Nakuha ang kaugnay na impormasyon. Ang residenteng singer na si Liu Lumi, dahil sa hidwaan sa pag-ibig, ay naghalo ng lason sa gamot pang alkohol, na nagdulot kay Zhu Zirong na malason at mamatay. Bilisan mo, agad na ipadala si Liu Lumi sa tanggapan ng investigasyon para makipagtulungan sa investigasyon. Mag-ingat sa daan, huwag siyang makatakbo. CJ. Binabati ang host sa paglutas ng kaso ng pagdudulot ng lason sa bar. Gantimpala, 2,000 karanasan. Naayos na ang kaso ni Ginoong Sun. Wala na kayong dapat ipag-alala. Ang salarin ay kaibigan ni Zupeng. May alitan sa pag-ibig. Naglagay ng lason sa gamot panggising. Ano ang kinalaman ng kanilang alitan? Sa anak ko? Wala itong kinalaman. Kahit na, hindi ko naman nais na saktan si Zupeng. Tungkol sa papel, ito ay para malito ang pulis. Opisyal Gao. Salamat sa iyo. Natulungan mo akong makahanap ng tahanan. At tinulungan mo akong lutasin. Napakalaking abala nito. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Wala. Opisyal Gao, manatili ka na lang ngayon. Kumain tayo ng simpleng pagkain. Hindi. Kailangan ko pang pumunta sa bangko. Yung bagong bahay ko. May ilang problema pang kailangang ayusin. Nagsimula na. Ngayon, pumunta ka sa Xiagok Xinxiang Bank para mag-asikaso. Kumuha ng kaukulang impormasyon. 4 ng hapon. Ang bangkong ito ay ni-raid ng isang grupo ng 10 tao. Ng grupo. Nawalan ang bangko ng cash. 5,400,000. Nakaimbak na ginto na 20. Sa operasyon,
3 teller ang pinagbabaril. Mahigit sa 10 tao ang nasugatan. 9,237. 5 minuto na lang. Wala nang oras para magplano. Mukhang kailangan kong gamitin ang aking karanasan para sa pagnanakaw na ito. Sistema. Ilang karanasan meron ako ngayon? Kasalukuyang karanasan ay 10,000. Dagdagan ng 2,000 lakas. Dagdagan ng 3,000 laban. Ang natitira, ilagay lahat sa kakayahan sa baril. Ramdam ko sa katawan ko ang lakas na ito. Madali kong makokontrol. Ang 15 hold paper. Hoy, Directors How. Nakita ko ang grupo ng mga kriminal na nagbabalak na nakawin ang Ciego Prosperity Bank. Gauzy, alam mo ba ang sinasabi mo? Nakita ko ang grupo ng mga kriminal na nagbabalak na nakawin ang Ciego Prosperity Bank. Gauzy, alam mo ba ang sinasabi mo? Zhao, hindi ako nagbibiro. Tinataya ko, may higit sa 10 tao. May dalang canvas bag. Nasa loob ay may mga armas. Kahit na mga pampasabog, dapat maagapan ng pulis. May oras pa ba? Wala nang oras. Mag-deploy tayo ng pulis sa lalong madaling panahon. A-block sila sa bangko. At pagkatapos ay eliminate. Nandito ako sa loob. Makikipagtulungan ako sa inyo. Gagawin ko ang aking makakaya upang protektahan ang kaligtasan ng mga hostages. CJ, ang mga pulis ng espesyal na unit ng Donghai City ay makikipagtulungan sa iyong mga hakbang. Asawa. Ikaw, bakit ka nandito? May ginagawa sa kumpanya. Kakatapos ko lang sa room. 2 tao ang dumating para bantayan ang pinto. Huwag kayong gumalaw. Huwag kayong gumalaw. Huwag kayong gumalaw. Walang anuman. Asawa. Huwag kayong gumalaw. Walang anuman. Asawa. Huwag kang matakot, nandito ako. Walang panganib. Sino si Monkey Biao at si Lao Mo? Dalhin niyo ang manager ng bangko. Sa vault. Sino ang nag-ulat? Walang gustong mabuhay. Napapaligiran na ng mga tagapagpatupad ng batas. Nandito na ba tayo? Boss, ngayon puro mga tagapagpatupad ang nasa labas. Anong gagawin natin? Nakapagkontrol na tayo sa lahat ng tao. Wala ring nagbukas ng alarm ng bangko. Ng seguridad. Paano nakarating ang mga tagapagpatupad ng batas ng ganito kabilis? Kunin na nila ang mga cellphone nila. Yung hindi magbibigay 3 beses. Huwag magbibigay 3 beses. Ibigay na ang cellphone. Hindi malalaman ni Directors How kung ano ang nangyayari sa bangko. Ayaw magbigay. Kailangan ng makipag-ugnayan sa mga holdaper. Ano bang dapat kong gawin? Ang daming mga tagapagpatupad ng batas. Ilan ba talaga ang mga kidnapper? Aba. Nandito. Ang daming tagapagpatupad ng batas na pinakilos. Parang nag-ensayo ng malaking laban. Directors How, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ang daming mga tagapagpatupad ng batas. Gaano karaming mga kidnapper ang nandyan? Aba. 007 hindi ko pa ito nakita kailanman. Dito, ang daming mga tagapagpatupad ng batas na lumabas. Parang nag-ensayo ng malaking laban. Ginoos How, ano na ang gagawin natin ngayon? Agad na interfere ang signal ng mga tao sa lugar ng kanilang mga cellphone para mapigilan ang komunikasyon. CJ. Hindi maganda. Gusto nang magnanakaw na nakawanin. Ang cellphone ni Gauzy. Ano? Nandoon si Gauzy. Kaninang. Pumunta si Gauzy para mag-asikaso. Naramdaman niyang may magnanakaw. At tinawagan niya ako upang ipaalam. Kaya ko lang. Mabilis na mag-ayos ng operasyon ng batas. Directors How. May peligro ba si Gauzy? Nang huli ng kawatan. Wala pang nakikita. Tungkol sa pagkakakilanlan ni Gauzy. Sa ngayon, dapat muna siyang walang panganib. Directors How. Ngayon, ang mga holdupper ay kukunin ang mga cellphone ng mga hostage. Identidad ni Gauzy. Maaaring ma-expose. Sinabi sa akin ni Gauzy na buong pusong makikipagtulungan siya sa atin. Puksa ang mga holdupper. Gawin ang makakaya. Protektahan ang mga hostage. Sabi ni Gauzy ito. Ay handa na. Sa sakripisyo. Ang ganda ng potensyal. Kung sakaling masakripisyo. Sayang talaga. Nga. Alam ko na malungkot kayo. Ngunit ito ang pinili ni Gauss. Nanganganib ang buhay ni Gauss.
kaligtasan ng buhay ng mga tao. Upang magbigay ng impormasyon sa atin. Ngayon, kailangan din natin na ibuhos ang lahat. Anuman ang halaga. Upang iligtas ang mga bihag. Ngayon, kailangan din natin na ibuhos ang lahat. Anuman ang halaga. Pagsagip sa mga bihag. Directors How. Mag-uusap ako. Pupunta ako para sa mga tagapagpatupad ng batas at sa demolition team. Maghahanap ng oras. Pupunta rin ako. Captain Shen. Pumunta ka. $100. Sa wakas, nakuha ko na ang pera. Asawa. Pumunta ka mag-isa. Tutulungan kita. King Yan, sabihin mo lang na kailangan mong umihi. Para makahuli ng kanilang pansin. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi kita papabayaan sa anumang panganib. CJ, naniniwala ako sa iyo. Malaki, kuya. Gusto kong umihi. Dito na lang ayusin. Bakit pa magpapaabala na tumakbo sa banyo? Bros, kuya. Gusto kong umihi. Dito na lang ayusin. Bakit pa magpapaabala na tumakbo sa banyo? Ayaw kong makita ako ng iba. Madali lang yan. Tutulungan kitang pigilan. Magsitakbo na kayo. Alam ko kayo, gusto ninyong makalabas ng buhay. Huwag magpadalos-dalos. May paraan para pag-usapan to. Alam ko gusto ninyong. Huwag kayong matakot. May tao pa ba dito? Ginoong King Yan. Yung script ko sa negosasyon, nakapag-aral na ako lahat. Ito, sayang ang kalahating araw ko. King Yan, ayos lang ako. Kayo at ang mga bihag muna ang umalis. Mag-ingat ka rin sa sarili mo, asawa ko. Gauzy, okay ka lang ba? Swerte at nakayanan mo hanggang ngayon. Yung mga magnanakaw dito. Lahat ng mga ito natalo mo. Wala akong anuman, King Yan. Kayo ng mga hostage, umalis na kayo. Mag-ingat ka na lang, asawa. Gauze, wala kang anuman. Swerte, nakayanan hanggang ngayon. Nandito ang mga holdaper. Ikaw ang natalo. Bawat isa ay tinamaan sa ulo. Walang palya ang mga tira. Pero, ito, ay 5 holdaper lang. May 5 pa sa ikalawang palapag. Kapatid na Shen, nagdududa ako na ang mga bandido na ito ay sinasadya na magpaliban ng oras. Tiyak na may iba silang layunin. Kailangan nating kumilos agad. Ito, ang tunog ng pagsabog na ito ay hindi maganda. Mayroon pa silang ibang paraan ng pagtakas. Kayong ilan, sumama kayo sa akin. Kailangan gawin natin ang lahat ng makakaya. Habulin ang mga tulisan na ito. Kung sila ay mabubuhay, magdudulot ito ng panganib sa mga tao, sa kanilang buhay. Mag-ingat. Kapatid Gao, may nasaktan ba? Wala akong sakit. Wala akong sakit. Talagang salamat sa iyo. Kung wala ka, siguradong may kapansanan ako. Kapit ni Shen. Kapatid na Gao, may sugat ka ba? Ayos lang ako. Ayos lang ako. Lubos kitang nagpapasalamat. Kung hindi dahil sa'yo, baka ako'y nasira na. Kapitan Shen. Matagumpay mong nailigtas ng higit sa 20 tao ng impormasyon. Kapatid Shen, pumunta ka muna sa ibaba at tingnan. Saan pumunta ang mga holdaper? Alam ko na. Kapatid Shen, sa likod ng bangko mayroong 2 salarin. Napatay namin ang isa at nasugatan ang isa. Maaari bang makuha mula sa nasugatang salarin ang impormasyon tungkol sa kinalalagyan ng iba pang mga salarin? Malubhang koma, hindi maitanong. Sumpa, si Lao Shen, huwag kang mag-alala. Alam ni Director Zhao na tumakas ang mga salarin. Nakaayos na ng tao para habulin sila. Nasaan si Gauzy? Gauzy, katatapos lang nandito. Bakit siya nawala? Naalala ko na. Katatapos lang ni Gao na iligtas ako. Sabi niya, alam niya, ang kinaroroonan ng ibang mga salarin. Sabi mo, posible bang si Gao ay pumunta na sa paghabol sa ibang mga magnanakaw?
Kailangan ko lang hilahin ang hawakan. At matutuklap ang buhok. Mukhang, hindi pa bumalik ang tatlong holdaper. Namatay ang boss sa kamay ng mga tagapagpatupad ng batas. Ano na ang gagawin natin ngayon? Matapos nating ayusin ang mga gamit, pupunta na tayo sa Shudu. Tawag sa sunog 119. Para saan? Tawag sa sunog 119. Kung abutin pa nila ako, papatayin ko itong babae. Pakawalan niyo ang anak ko. Tangina, gusto mo bang mamatay? Bitawan mo ang hostage. Pag-usapan natin ito. Anong pag-uusap, bitawan mo ako. Lumayo ka ng 200 metro. Bibigyan ko ng kalayaan ang babaeng ito. Bibigyan kita ng kalayaan. Akala mo ba ibang mga pulis? Hindi na ba kita huliin? Nandito na rin sila papunta. Hindi ko na talaga alintana ang ibang pulis. Basta pakawalan mo lang ako. Makakatakas na ako. Basta pumayag kang pakawalan mo ako. Sisiguraduhin ko. Hindi ko kailanman sasaktan ang babaeng ito. Isang hibla ng buhok. Matagal na akong nakikisalamuha sa daan. Isang hampas ng laway, isang pako. Hindi ako nagsisinungaling. Mas mabuti pang maniwala ka o hindi. Pakawalan mo ang batang ito. Ibababa ko na rin ang baril ko. Magiging tao mo ako. Ganito, darating ang pulis. Pwede mong gawing hostage ako. Pwede ka ring tumakas. Ayaw kitang paniwalaan. Kapatid na babae, maniwala ka sa akin. Baka pa nga magtiwala ka pa sa kanya. Isa lang siyang batang paslit. Tumayo. Panuhin mo naman ang bala ko. Kapatid na tagapagpatupad ng batas. Salamat sa pagliligtas sa anak ko. Asawa ko. Nasugatan ka. Mabilis, iligtas si Gauzy, at ang batang babae. Dinala sa ospital. Kamusta na ang manugang ko? Li Shengfiu, bakit ka nandito? Nandito ako para tingnan ang manugang ko. Sino ang manugang mo? Asawa ko si Gauzy. Manugang. Li Sangfu. Yung biyanan mo sa lalaki, talagang nakagawa ng malaking kabutihan ngayon. Kung hindi lang siya nagbigay ng paunang balita. Sa loob, naistorbo niya ang mga holdaper, na mga bihag, hindi talaga masisiguro ang kaligtasan nila. Si Gauzy ay ating, bayani ng mga mamamayan ng Donghai, ang mga pinakamahusay na ospital, at mga pinakamahusay na doktor, na inihanda namin para, sa iyong paggamot. Huwag kang mag-alala, tiyak na walang maiiwan. Anumang, mga epekto. Asawa, ayos ka lang ba? Kuya, masakit ba? Bakit ka umiiyak? Sugat lang iyon. Walang problema. Huwag kayong mag-alala. Hindi siya mag-iiwan ng anumang epekto. Kumusta na ang batang babae? Dapat kang magtiwala sa iyong baril. Sadyang bahagyang sugat lang. Magandang biyanan. Tungkol sa insidente ng pagnanakaw sa bangko ngayon. Maganda ang pagkakagawa nito. Walang nasaktan na hostage. May pananagutan. Isang mabuting tagapagpatupad ng batas na nagsasagawa ng totoong gawa. Amang biyanan. Bilang isang tagapagpatupad ng batas. Ito ang aking tungkulin. Protektahan ang kapayapaan ng mga mamamayan. Ako ang nararapat. Sige na, mayroon kang isang mabuting manugang tulad mo. Gusto ni King yan. Gusto ko rin. Magaling ka. Sa wakas, nakapag-asa ako sa impormasyon ng sistema, at ang aking nakaraang buhay, bilang isang eksperto sa pagsisiyasat, binago ang kapalaran.